Mainit na naman ang hininga ng hangin ng umagang iyon sa Valenzuela. Sa loob ng maliit na apartment na yari sa pinagtagpi-tagping plywood at yero, maagang nagising si Ramon de la Peña sa tunog ng alarm ng lumang cellphone niya. 4 a.m. pa lang, pero pakiramdam niya ay kulang na naman ang tulog niya. "Kuya, ano ba yan? Ang aga-aga!" Ungol ni Lester mula sa sahig kung saan nakalatag ang manipis na kutson. "Pasensya na, Les." Pilit nang ngumiti si Ramon habang inaabot ang cellphone. "Kailangan kong maaga sa pabrika. Baka malate na naman ako. Ayokong makatikim ulit ng sermon ni Sir Dante." Sa gilid ng silid, umuubo si Mang Oscar, ang ama nilang may iniindang sakit sa puso. Nakaupo ito sa lumang monoblock chair. Yakap ang payat na dibdib. "Anak, baka naman pwedeng magpahinga ka minsan." "Mukhang wala ka ng tulog," mahinahon nitong sabi. Lumapit si Ramon at marahang hinawakan ang balikat ng ama. "Okay lang ako. Tay, sanay na. Tsaka kung magpapahinga ako, sino pa bang aasahan nyo?" Pilit niyang biro, kahit ramdam niya ang bigat sa dibdib. Nag-inat si Joanna mula sa kabilang sulok, kung saan pinagdikit lang ang dalawang lumang foam para magkasya silang tatlo. "Kuya, may pamasahe pa ba ako mamaya sa training? Kahapon kasi, hiniram ko yung barya ni Ate Tess sa office." Napakamot si Ramon, saka lumingon sa maliit na altar na may nakapatong na sobre na dati lalagyan ng ipon, pero ngayon ay halos wala ng laman. "Oo, Jo, ako na bahala. Pag uwi ko galing trabaho, may extra naman ako sa tubig, gallon delivery, kay Mang Rolly. Tsaka mo na isipin yan. Tapusin mo lang yung training mo sa call center, ha?" Napabuntong hininga si Joanna pero tumango. "Sige kuya, basta pangako mo ha, pag nakasweldo na ako, ikaw naman ang magpapahinga." "Deal," sabay kindat ni Ramon. Kahit alam niyang matagal pa bago mangyari iyon. Mabilis siyang naghanda, nagsuot ng kupas na asul na polo na may maliit na tatak ng pabrika ng appliances at pantalon na halos manipis na sa tuhod. Naglagay siya ng kaunting pomada sa buhok. Saka kinuha ang lumang backpack. Sa maliit na mesa, may nakaabang na tinapay at kape na halatang pinilit lang pagkasyahin ni Joanna ang budget. "Kuya, kain ka muna," aya ni Joanna. "Doon na lang sa jeep. Hati na lang tayo ni June sa pandesal mamaya," sagot ni Ramon sabay kindat. "Tay, inom na po kayo ng gamot nyo ha. Nandyan na sa lata ni Nanay yung pang-umaga nyo." Tumango si Mang Oscar, bakas sa muka ang hiya at pasasalamat. "Salamat anak, pasensya ka na sa tatay mo ha. Kung malakas lang ako." Agad siyang pinutol ni Ramon. "Tay, wag na wag niyong sasabihin, hindi kayo pabigat. Kailangan ko kayo, sila Joanna at Lester. Buo tayo, yun ang importante." Lumabas si Ramon ng apartment, sinalubong ng amoy ng basang lupa at taho ni Manong naglalako sa kanto. Sumakay siya ng jeep. Sumunod ang LRT, saka tricycle. Ganito ang araw-araw niyang sakripisyo, pero hindi siya nagrereklamo. Sa mahabang biyahe, tumitingin lang siya sa bintana, pinagmamasdan ng lungsod na parang laging nagmamadali at iniisip kung kailan kaya siya makakaahon. Pagdating niya sa pabrika, sinalubong siya ng amoy grasa at tunog ng makina. "Ramon, buti di ka late ngayon ha?" Sigaw ni Junrel Jun Batuon, ang kaibigan niyang kapwa line inspector, habang nag-aayos ng checklist. "Maaga akong nagising eh. Siguro naramdaman kong sisigawan na naman ako ni Sir Dante pag na-late ako." Sabay tawa ni Ramon. Baka naman pwedeng maramdaman mo rin na may utang ka pa sa akin." Biro ni June sabay abot ng clipboard. "O eto, pinirmahan ko na yung sa section B. Ikaw na bahala mag-check ng defect sa motor." "Hay nako, utang na naman," natatawang sagot ni Ramon. "Pagka Sabado, may delivery ako ng galon kay Mang Rolly. Babayaran ko na yung sayo, pangako." Habang abala sila sa pag-iinspeksyon ng appliances, dumating si Mr. Dante Balmes, ang supervisor nilang kilala sa pagiging mahigpit. Nakatupi ang manggas, nakapolish na sapatos, at laging may clipboard na parang extension ng kamay niya. "Good morning," sabi nito, pero malamig ang tono. "Ramon, kumusta ang output kahapon? May report sa akin na may 2 unit na binalik sa quality control." "Sir, na-check ko na po yun," magalang na sagot ni Ramon.
May problema lang po sa wiring pero naayos na po namin ni June. Hindi na po yun mauulit. Tumango si Mr. Dante. Pero hindi nagpakita ng kahit anong aprobasyon. Siguraduhin mo, alam mong papunta dito sa susunod na buwan ang regional manager. Ayoko nang may palpak sa linya natin. Isa pa, hindi pwedeng lagi kang nasa borderline ng attendance. Isa ka pa naman sa maaasahan pagdating sa technical. Naiintindihan ko po, sagot ni Ramon sabay yuko. Mula sa HR office, sumirip sila Lane, ang tsismosang staff, at bumulong kay kasamahan niya. Si Ramon na naman. Sayang yan, gwapo pa naman. Kaso laging late, baka mauna pa yan sa retrenchment. Narinig ni June ang bungad at umiwas na lang sa tingin. Pero si Ramon, sanay na. Mas pinili niyang ituon ang pansin sa trabaho, pag-ikot ng turnilyo, pag-check ng ilaw, pag-test ng motor. Sa bawat unit na maayos, pakiramdam niya ay isa yung maliit na hakbang papalayo sa kahirapan. Kahit alam niyang maliit lang ang sahod at malaki ang piltas. Pagsapit ng tanghali, sabay-sabay silang nag-break. Sa kantina, nagbaon lang si Ramon ng kanin at ginisang sardinas na kahapon pa. Umupo siya sa tabi ni June at ng ilang katrabaho nila. Ramon, balita ko, nag-a-apply yung iba sa bagong warehouse sa Bulacan. Mas malaki daw sweldo, sabi ni Maris, isa sa mga babae sa linya. Wala akong pamasahe pang apply, biro ni Ramon. Tsaka dito na ako sanay. Basta wag lang nila akong tanggalin, okay na ako. Papaano kung matuloy retrenchment? Singit ni Leo. Sabi ni Lane, bawas daw halos 20% ng tao. Napatingin si Ramon sa plato niya. Bahala na. Hanggat hindi sinasabi sa akin na wala na ko rito. Magtatrabaho pa rin ako ng maayos. Pagkatapos ng shift, hindi pa tapos ang araw ni Ramon. Sa halip na umuwi agad, dumidiretso siya sa maliit na bodega ni Mang Rolly kung saan siya tumutulong mag-deliver ng tubig galon tuwing Sabado at kung minsan ay pagkatapos ng shift pag may rush orders. Ramon! Eto yung listahan ng delivery sa kabilang barangay. Kayanin mo pa? Tanong ni Mang Rolly, hablot ang maliit na notebook. Kakayanin, Mang. Basta may dagdag akong kita, go lang. Sagot ni Ramon, sabay buhat ng mabibigat na galon. Ramdam niya ang kirot sa likod, pero mas mabigat pa rin ang iniisip niyang bayarin sa bahay. Pag-uwi niya ng gabing iyon, halos alas 8 na. Pagbukas niya ng pinto, sinalubo siya ng amoy ng pritong talong at toyo. Nakaupo ang pamilya sa maliit na mesa. Kuya, buti nakauwi ka na. Akala ko magdamag ka na nang nag-deliver. Bati ni Lester. Wala nang orders, buti na lang, sagot ni Ramon at umupo. Kumusta kayo dito? Si tatay, napagod kanina. Pero okay na siya ngayon, sabi ni Joanna. Nagpunta kami sa health center, sabi ni Doc. Kailangan daw talagang regular yung gamot niya. Huwag daw palalampasin. Napatingin si Ramon kay Mang Oscar. Tay, hindi niyo sinabi sa akin na sumama pakiramdam niyo. Ano ka ba anak? Sagot ni Mang Oscar, pilit na ngumiti. Konting hilo lang, pero ayos na. Ayoko na kayong istorbuhin sa trabaho. Nagkatinginan silang magkakapatid, ramdam ang bigat na hindi masabi. Para mapawi ang tensyon, kinuha ni Lester ang remote at binuksan ang TV. Eksaktong oras naman ang balita. At muli na namang tumaas ang stocks ng pinakamalaking korporasyon sa bansa, ang Velasco Holdings, wika ng news anchor. Sa kabila ng krisis, nananatiling mataag ang kumpanya ni Don Eliseo Velasco, kasama ang kanyang nag-iisang anak na si Isabela Velasco. Lumabas sa screen ang larawan ng isang matandang lalaki na naka-black suit, seryoso ang mukha at sa tabi niya ay isang maganda at elegante na dalagang nakaputing dress. Si Isabela. Grabe ang yaman nila, no? Bulalas ni Joanna. Isang kumpanya lang, solve na ang problema natin. Huwag ka na mangarap ng ganyan, singit ni Lester. Hindi naman tayo umaabot sa mundo ng mga ganyang kayaman. Sila nasa kabila ng TV. Tayo nandito lang. Tahimik na pinanood ni Ramon ang balita. Sa isip niya, parang dalawang magkaibang mundo. Ang kanilang maliit na apartment na kulang sa espasyo at ang malalaking opisina na lagi niyang nakikita sa TV. Balang araw, mahinang sabi ni Ramon, halos bulong. Hindi man ako maging kasing yaman nila, pero sisiguraduhin kong hindi na tayo tatapak sa ganitong hirap habang buhay. Tumingin sa kanya si Jonah.
Paano kuya? Ngumiti siya, pagod pero may ningning sa mata. Step by step. Trabaho muna. Ipon. Pag may pagkakataon, magtatayo tayo ng maliit na repair shop. Marunong naman akong mag-ayos ng appliances, di ba? Baka dun magsimula yung pagbabago natin. Sa gabing iyon, habang unti-unting namamatay ang ingay ng TV at isa-isang natutulog ang pamilya, nakatitig lang si Ramon sa kisame. Sa loob-loob niya, hindi niya alam kung kailan darating ang pagkakataon. Ang alam lang niya, bukas, gigising ulit siya ng maaga. Sasakay sa jeep, LRT, tricycle, papasok sa pabrika, at uulit ang siklo. At sa mundong hindi niya inaasahan, may isang taong nanonood din sa parehong balita, si Isabella Velasco, na hindi pa alam na ang lalaking magliligtas sa kanya balang araw ay mahimbing na natutulog lang sa isang maliit na kwarto sa Valenzuela, kapit sa pangarap na balang araw ay aangat din sila mula sa hirap. Maagang nagising si Ramon kinabukasan, pero hindi na dahil sa alarm. Nagising siya sa ubo ni Mang Oscar at sa mahinang unggol nito sa gilid ng kwarto. Madilim pa, pero ramdam niyang maghapon na naman ang pagod na kakaharapin niya. Tay, mahinang tawag niya habang kinukusot ang mata. Lumapit siya agad sa ama. Sumasakit po ba dibdib niyo? Umiling si Mang Oscar pero halatang pinipigil nito ang hilo. Konting hinga lang anak, baka napagod kahapon. Ang dami ko yatang inasikaso habang wala kayo. Tay naman sabi ni Doc, bawal na kayo masyadong kumikilos. Napakunot noong sabi ni Ramon. Mamaya pag uwi ko, pupunta tayo ulit sa health center. Sumingit si Joanna mula sa kabila. Kuya, sana maaga ka makauwi ngayon. Hindi na pwedeng si Lester sumama sa pila. May exam daw siya sa school. Tumamo si Ramon at pilit nang ngumiti. Sige, ako na bahala. Basta kayo, mag-ingat dito sa bahay. Huwag niyo nang papagurin si tatay. Ilang oras lang ang lumipas, nasa pabrika na ulit siya. Pero ibang pakiramdam sa araw na iyon. Parang mas mabigat ang hangin sa loob ng production area. Mas maingay ang mga makina, mas mabilis umikot ang linya, at mas seryoso ang mga mukha ng mga pasamahan niya. Uy, Ramon, bulong ni June habang nag-ayos ng checklist. Narinig mo na? Baka magbawas daw talaga ng tao. Nag-meeting yung mga boss kahapon sa admin. Napahinto sa ginagawa si Ramon. Saan mo naman narinig yan? Kay Lalaine, sabay irap ni June. Sabi niya may memo raw galing regional. Efficiency restructuring ang term. Alam mo na yun, di ba? Bawas tao, dagdag trabaho sa matitira. Napalunok si Ramon. Tumingin siya sa linya ng appliances sa harap niya. Doon nakasalalay ang pagkain ng pamilya niya. Chismis lang yan. Huwag mo masyadong seryosohin. Hanggat hindi sinasabi ni Sir Dante, wala pa yan. Parang sagot sa sinabi niya, biglang sumigaw si Lalaine mula sa may pintuan. Mga sir, mga ma'am, pinapapunta ng lahat ng line leaders sa conference room. May meeting daw kasama sina Engineer Paulo at si Ma'am Regina. Nagkatinginan sina Ramon at June. Ang lahas pa-truth ng chismis ko, no? Pilit na tawa ni June, pero halata ang kaba. Hindi linilider si Ramon, pero malapit ang station niya sa conference room. Habang patuloy ang pag-ikot ng appliances, pasimpleng sumilip si Ramon sa bahagyang nakaawang na pinto. Kita niya sa loob si Engineer Paulo Maniego, nakasalamin at seryoso, kasama ang HR head na si Miss Regina Sio. Sa harap nila, nakaupo si Mr. Dante at iba pang supervisors. Kung makuha natin ang partnership sa Velasco Holdings, narinig ni Ramon na sabi ni Engineer Paulo, kailangan malinis ang record natin. Walang quality issues, walang labor complaint, walang skandalo. Standard nila yan. Walang problema doon, sagot ni Miss Regina. Pero kailangan din nating magbawas ng mga empleyadong laging may violation. Mahirap magmukhang disente sa papel kung puno ng tardiness at memo ang records natin. May listahan na ba kayo? Tanong ni Engineer Paulo. Tumango si Dante at itinaas ang isang folder. Yes sir, may mga pangalan na tayong minomonitor. Ayoko munang banggitin lahat ngayon, pero karamihan nasa production at QA. Parang biglang lumamig ang palad ni Ramon. Kahit hindi niya narinig ang pangalan niya, alam niyang hindi ka nais-nais ang attendance record niya nitong mga nakaraang buwan. Ilang segundo pa siyang nakinig.
Pero nang makita niyang papalapit ang anino ni Dante sa pinto, mabilis siyang bumalik sa linya at kunwari abala sa pag-check ng wiring. Mukhang may nalaman ka, bulong ni June nang makabalik siya. Hindi ko pa alam kung gusto kong malaman. Mahinang sagot ni Ramon, pilit na nakatuon ang tingin sa trabaho. Lumipas ang ilang oras na parang taon, mas pinabilis pa ang takbo ng conveyor. Mula sa dati nilang target na 50 unit kada oras, ginawa yung 60. Bawas break, bawal tumambay, bawal mag-cellphone. Isang maling galaw, isang maling sulok ng tornilyo, pwede kang mamemo. Pagsapit ng tanghali, hindi na gaanong maingay sa kantina. Halatang pagod ang lahat. At ang mga topic ay umiikot lang sa iisang bagay, retrenchment. Ramon, bulong ni Maris habang nakatingin sa kanin at isang pirasong hotdog. Pag natanggal ako rito, uuwi na lang siguro ako sa probinsya. Ikaw, anong balak mo? Hindi pa ako natatanggal, Maris. Pilit na ngiti ni Ramon. Wala akong balak umalis hanggat kaya ko pang kumapit. Kung kasama ka sa listahan? Singit ni Leo. Kahit naman magaling ka, recorded pa rin yung late mo, di ba? Hindi agad nakasagot si Ramon. Sa halip, itinuloy niya ang pagkain at tahimik na tumingin sa orasan sa dingding. Isang maikling dasalang pumasok sa isip niya. Sana hindi siya mapasama. Pag-uwi niya ng gabing iyon, inabutan niya si Joanna sa tapat ng pinto. Parang may hinihintay. Kuya, buti nandyan ka na. Sa lubong nito. Halatang galing kung saan. Kanina pa kita inaantay. Bakit? May nangyari ba? Agad na tanong ni Ramon. Kabado. Si tatay, medyo inatake kanina. Mahina nitong sabi. Nabigla lang daw sabi ni Doc. Parang mild lang. Pero kailangan talaga niyang uminom ng tuloy-tuloy ng gamot. Dinala namin sa health center. Ang swerte nga natin at andun si Doc Reyes. Kundi baka kung ano na nangyari. Parang may tumusok sa dibdib ni Ramon. Nasaan si tatay ngayon? Nasa loob nakahiga. Huwag ka masyadong maingay. Natutulog siya. Sagot ni Joanna. Kuya, napilitan akong umutang kay Aling Bebang para sa gamot. Tapos yung pamasahe kay Kuya Arnold na 5'6". Napapikit si Ramon. Kilala niya si Kuya Arnold. Palaging nakamotor. May logbook. Laging nakangiti pero masakit maningil. Magkano ang inutang niyo? 3,000 lahat. Sagot ni Joanna. Halos pabulong. Sabi ni Kuya Arnold, lingguhan daw bayad. May interes pa. 3,000. Ulit ni Ramon. Parang inuulit lang sa sarili. Naramdaman niyang mas lalong bumigat ang balikat niya. Sige, ako na bahala magbayad. Huwag ka nang mangamba. Pagsilip niya sa kwarto, nakita niyang nakahiga si Mang Oscar. May maliit na benda sa braso kung saan siguro kinuha ang dugo kanina. Lumapit siya at marahang hinawakan ng kamay ng ama. Tay, mahinang sabi niya, ayos lang po ba kayo? Idinilat ni Mang Oscar ang mga mata. Anak, pasensya ka na ha. Gastos na naman ako sa inyo. Huwag niyo nang sasabihin yan. Mabilis na sagot ni Ramon. Pilit na matatag ang boses. Gagawan ko ng paraan to. Mangako lang kayo sa akin. Tay, susunod kayo sa utos ni Doc. Walang pagpupumilit magtrabaho. Wala nang pagbubuhat ng mabigat. Ako na ang bahala. Tumango si Mang Oscar at unti-unting pumikit ulit. Kinabukasan, hindi na iniisip ni Ramon ang retrenchment habang naglalakad siya papuntang health center kasama ang ama. Mas importante sa kanya ngayon ang makuha ang reseta, ma-check ang BP nito at masigurong hindi na mauulit ang inatake. Pagkatapos sa health center, halos tumakbo siya pauwi para magbihis at habulin ang trabaho. Tiningnan niya ang oras. Lampas na sa dapat niyang alis. Wala na siyang choice. Kailangan pa rin niyang pumasok. Kahit late, mas mabuti na yon kaysa absent. Pagdating niya sa pabrika, hinihingal siyang sumalubong sa gwardiya. Pasok na po ako kuya, hingal niya. Lagpas ka na halos ng pink eminitas, sabi ng gwardiya habang nagtatatak sa logbo. Baka mainit naman ulo ni Sir Dante ngayon. At hindi nga siya nagkamali. Pagpasok niya sa production area, agad siyang sinenyasan ni June. Ramon, pinapatawag ka sa HR. Kanina ka pa nila hinahanap. Parang biglang nanlamig ang pakiramdam niya. Dahan-dahan siyang naglakad papunta sa HR office, kung saan naghihintay sina Lane at si Mr. Dante. Naka-fold ang braso ni Dante, seryoso ang mukha. Ramon, bungad ni Dante.
Alam mo bang ilang beses ka nang late nitong mga nakaraang buwan? Sir, pasensya na po, agad na sagot ni Ramon. Dinala ko lang po si tatay sa health center. Inatake po siya kahapon. Hindi ko sinasabing hindi importante ang pamilya mo, putol ni Dante. Malamig ang tono, pero may sinusunod tayong patakaran. Na-warningan ka na namin dati, di ba? Ngayon eto na naman. Sumingit sila Lane, hawak ang papel. Sir, may memo na po akong inihanda. 15 minutes late. At dahil repeat offense, this will be part of the record for future evaluation. Future evaluation. Alam ni Ramon ang ibig sabihin yun. Retrenchment list. Pwede siyang mapasama. Sir, maayos naman po ang trabaho ko, di ba? Wala naman po akong major defect sa linya. Nag-overtime pa nga po ako. Kung pwede po, huwag niyo namang isama sa listahan yung tardiness ko. May sakit lang po talaga si tatay. Tinitigan siya ni Dante, walang emosyon. Gusto kitang tulungan, Ramon. Pero hindi pwedeng puro konsiderasyon sa'yo. May partnership tayong hinahabol. Kailangan malinis sa papel. Pirmahan mo na lang tong memo. Tapos ayusin mo na lang ang performance mo. That's the best I can do. Tiningnan ni Ramon ang papel. Pangalan niya. Oras ng pagpasok. Nakabold ang salitang warning. Nangangatog ang kamay niyang pumirma. Sa bawat stroke ng ballpen, pakiramdam niya ay isa itong hakbang palapit sa tuluyang pagkakatanggal. Paglabas niya ng HR, sinalubong siya ni June. Ano sabi? Tanong nito, nag-aalala. Ngumiti si Ramon, pero may lungkot sa mata. Memo lang daw. Pero alam ko na kung anong ibig sabihin nito. Pasensya na bro, sagot ni June. Pero kilala kita. Hindi ka basta-basta bibitaw. Makakaraos din tayo. Tumango si Ramon at kahit mabigat ang lahat, ang banta ng retrenchment, utang kina Aling Bebang at Kuya Arnold at kalagayan ni Mang Oscar, pinilit niyang bumalik sa linya, maglagay ng turnilyo, mag-check ng wiring at magpatuloy na parang wala siyang dinadala. Hindi niya alam na sa malayo, sa isang mundong hindi niya abot, unti-unti na ring umiikot ang kapalaran patungo sa kanya. Sa piling ng mga taong may kapangyarihang baguhin ang buhay niya sa paraang hindi niya kailanman inakala. Mabigat na ang pakiramdam ni Ramon pagpasok pa lang ng hapon. Buong araw siyang tahimik sa linya, halos walang imik habang nag-iinspeksyon ng appliances. Nandoon pa rin sa isip niya ang bagong memo, ang listahan ng posibleng tatanggalin. At ang utang na kailangan na nilang bayaran kay Kuya Arnold sa Sabado. Bro, sigurado ka bang okay ka lang? Tanong ni June habang sabay silang naglalakad papuntang locker room pagkatapos ng shift. Oo naman, sagot ni Ramon. Pilit na ngumiti. Pagod lang. Tsaka, ang dami lang iniisip. Oh, or, kung gusto mo, samahan kita mamaya sa singalong ni Leo. Pampawala ng stress, alok ni June, nagpapatawa. Libre na yung unang kanta mo. Ako bahala. Umiling si Ramon. Pas muna. Kailangan kong umuwi ng maaga. Titingnan ko pa si tatay. Tsaka wala na akong extra para sa inuman. Yun lang, sagot ni June, saka kinamot ang batok. Sige, next time, text-text na lang. Paglabas ni Ramon sa pabrika, sinalubong siya ng madilim na kalangitan. Makapal ang ulap. Ilang segundo lang ang lumipas. Bumuhos ang malakas na ulan. Napilitan siyang kumaripas papunta sa terminal ng jeep. Hawak-hawak ang bag sa ulo. Pagdating niya sa terminal, tangbak na ang tao. Punuan na, boss, sunod na biyahe na lang. Sigaw ng konduktor. Napatingin siya sa relo. Kung hihintay pa siya, malamang aabuti na naman ang gabi sa kalsada. Ang problema, lumalalim na rin ang baha sa kalsada ng dinadaanan ng jeep. Narinig niya ang isang pasahero na nagsabi, wala nang jeep dadaan sa may ilog, baha na. Napabuntong hininga si Ramon. Mukhang lakad tayo nito, bulong niya sa sarili. Lumiko siya papunta sa underpass na minsan na niyang dinaanan pa uwi. Mas madilim nga lang at hindi ganoon kasigurado ang paligid. Habang lumalakad siya sa ilalim ng nag-uulang kalangitan, ramdam niya ang bigat ng bawat patak sa damit niya. Basang-basa na ang sapatos. Umuugong ang mga sasakyan sa tulay. At sa gilid ng kalsada, may ilang tindero ng balot at sigarilyo na nagkukubli sa trapal. Sa paglapit niya sa ilalim ng overpass, nakarinig siya ng mahinang sigaw. Bitawan niyo ako please,
Ayoko, pakawalan niyo ako. Napahinto si Ramon. Sa ikalayuan, sa malilim na bahagi, may nakita siyang babae na naka-corporate attire. Hawak sa braso ng dalawang lalaking lasing na agad niyang nakilala sa itsura at kilos. Sina Nestor at Gardo, mga tambay na ilang beses na niyang nadadaanan sa lugar na laging may hawak na bote ng alak. Sandali lang yan, miss. Nasabi ni Nestor. Makikisilong lang kami sa'yo. Wala namang masama kung konting lambing lang, dugtong ni Gardo. Pilit hinahapit ang bag ng babae. Naramdaman ni Ramon ang panginginig sa sikmura niya. Pwede siyang umiwas. Pwede siyang magpanggap na wala siyang nakita. Pagod na siya, basang-basa, may sakit ang tatay niya. May problema sa trabaho. Pero sa gitna ng lahat ng iyon, mas malakas ang konsensya niya kaysa sa takot. Ramon, ano ba? Bulong ng utak niya. Makialam ka ba o hindi? Napatingin siya sa paligid. May ilang nakasilong na mga tao, pero halatang nagbubulag-bulagan, ayaw ma-involve. Nakita niya ang isang pirasong bato sa tabi ng paa niya. Yumuko siya, pinulot iyon at huminga ng malalim. Bahala na, sabi niya sa sarili. Inasinta niya ang poste sa may gilid ng dalawang lalaki. Hindi mismo sa kanila. At buong lakas na inihagis ang bato. Plak! Nagulat ang tatlo. Nag-echo sa ilalim ng tulay ang tunog. Hoy! Sigaw ni Ramon, lumalapas mula sa dilim. Anong ginagawa niyo dyan? Nagkatinginan sina Nestor at Gardo. Halatang nainis. Ano to? May bida-bida? Asar na sabi ni Nestor. Umuwi ka na pare, wala kang pakirito. Bitiwan niyo po siya. Madiin na sagot ni Ramon kahit ramdam niyang kumakabog ang dibdib niya. Lumapit pa siya kahit alam niyang baka may dalang patalim ang mga ito. Kung hindi, tatawag ako ng pulis. Ang daming tao dito. Pulis! Sa lakas ng ulan, tingin mo may pupunta? Tawa ni Gardo. Tsaka sino ka ba? Tingin mo sa damit mo? May panama ka sa amin? Sinubukang kumawala ng babae, pero mas lalo lang siyang hinigpitan ni Nestor. Sa sobrang pagkakahatak, nalaglag ang bag nito. Tumapon ang mga papel, folder, at isang mamahaling cellphone sa basang semento. Hindi na nag-isip si Ramon. Lumapit siya at hinablot si Nestor sa braso. Pilit inihihiwalay sa babae. Sabi ko bitiwan mo siya. Anong pinagmamalaki mo? Sigaw ni Nestor, sabay tulak sa kanya. Napaatras si Ramon at muntik nang sumemplang sa baha pero mabilis siyang nakabawi. Tinulak niya rin pabalik si Nestor, saka tinadyakan sa tuhod si Gardo nang makita niyang papalapit ito. Sa gitna ng gulo, nadulas sila sa basa at putik. May naramdaman si Ramon na matulis na tumama sa kilay niya. Marahil gilid ng bato o bakal sa lupa. Uminit ang bahagi ng noo niya, kasunod ang pag-agos ng dugo na nahalo sa ulan. Ano? Sapatan tayo? Sigaw ni Gardo, nagwawala. Pero bago pa lumala ang gulo, may dumating na tricycle na minamaneho ni Mang Karding, isa sa mga kilalang driver sa lugar. Hoy! Ano yung ginagawa niyo dyan? Sigaw ni Mang Karding, kasabay ng dalawang lalaking residente na sina Rolly at Bogs na sumugod din matapos marinig ang sigawan. Mga hayop kayo babae pa yung ginigipit nyo. Biglang nataranta sina Nestor at Gardo. Sanay sila sa lamangan, pero hindi sa sabayang paninita. Mura pa ang ibinato nila, ago ng takbuhan palayo. Iniwan ang babae at si Ramon sa gitna ng ulan at nagkalat na papel. Hingal na hingal si Ramon, nakahawak sa kilay niya. Miss, okay lang po ba kayo? Tanong niya habang tumutulong siyang tumayo ang babae. Nanginginig ito, basang-basa at halos tumulo ang maskara. Salamat, salamat. Bautal nitong sagot. Kung hindi ka dumating, okay na yun. Putol ni Ramon, pilit pinapawi ang takot nito. Ang mahalaga ligtas ka na. Mang Karding, pwede po ba nating masakyan siya papalayo rito? Oo naman, sagot ni Mang Karding. Miss, sakay na po kayo, delikado dito pag ganitong oras. Napayuko ang babae, nag-ayos ng blouse at pilit pinulot ang mga papel. Lumuhod si Ramon sa gilid, hindi alintana ang baha, para tulungan siyang pulutin ang mga dokumento na basang-basa na. Sa isang folder, napansin niya ang logo ng Velasco Holdings, pero hindi niya iyan pinagtuunan ng pansin. Sir, dugo mo, sabi ni Bog sabay turo sa kilay ni Ramon. May tama ka yata. Okay lang to, sagot ni Ramon. Hinahabol ang hininga. Gasgas lang. Mas mahalaga na hindi siya napahamak. Nang makasakay na ang babae sa tricycle, saglit siyang tumingin kay Ramon. Hindi ko alam paano kita mapapasalamatan, sabi nito. Ako si Bel. Sandaling nag-alinlangan.
Saka nag-abot ng maliit na card mula sa pitaka nito. Please, tanggapin mo to. Kung kailangan mo ng tulong, kahit konti lang, tawagan mo ako. Saglip na natigilan si Ramon. Basa ang business card. Pero mababasa pa rin niya ang nakasulat. Isabela Velasco, Executive Assistant. At ang logo ng Velasco Holdings sa itaas. Bel, ulit niya. Parang hindi makapaniwala. Tumingala siya sandali sa anya. Salamat, pero hindi ko naman ginawa to para may kapalit. Basta ingat ka na lang sa susunod. Bahagyang ngumiti si Bel. Bakas pa rin ang takot sa mga mata. Alam kong hindi mo to ginawa para sa kapalit. Pero ayaw kong mawala ka ng walang kahit anong paraan para mahanap ka ulit. Please, itago mo yan. Sa huli, tinanggap ni Ramon ang card. Inilagay sa bulsa ng pantalon na basang-basa na. Sige, basta umuwi ka na ng maayos. Umandar ang tricycle. Naiwan si Ramon sa ilalim ng tulay, kasama ang malamig na ulan at ang kumikirot niyang kilay. Pagbalik niya sa terminal, halos wala ng jeep. Last trip na to, boss, sigaw ng konduktor sa jeep na puno na. Hindi na siya umabot. Mula sa malayo, pinanood niya ang unti-unting paglayo ng jeep, kasama ang posibilidad na makarating siya ng medyo maaga sa bahay. Napabuntong hininga siya at napailing. Lakad na lang, bilong niya sa sarili. Ramdam ang bigat ng sapatos na lulubog-lubog sa baha. Habang naglalakad pa uwi, nararamdaman niya ang pagod sa bawat hakbang. Sumasakit ang likod niya, tumitibok ang sugat sa kilay, at sa utak niya ay umiikot ang iisang tanong. Paano kung bukas malate na naman ako? Pero tuwing naaalala niya ang takot sa mukha ni Bel, parang gumagaan siya kahit papaano. Kahit na, bulong niya, may isang taong hindi rapahamak dahil hindi ako nagbulag-bulagan. Pagdating niya sa kanilang apartment, halos madaling araw na. Tahimik ang buong lugar, tanging patak ng ulan at mahinang kaluskos ng daga ang maririnig. Dahan-dahan niyang binuksan ang pinto, ayaw magising ang pamilya. Hinubad niya ang basang damit, inilagay sa gilid ang pantalon, kung saan nakatago ang basa, lukot na business card ni Bel, at humiga sa tabi ni Lester sa sahig. Bago siya tuluyang dalawin ng antok, naisip niya ang isang bagay na hindi niya kayang ipaliwanag, na ang gabing iyon, ang simpleng desisyong makialam sa gitna ng ulan, ay parang maliit na batong inihagis sa gitna ng malaking lawa. At ang mga alon nun, hindi niya alam, ay unti-unti nang tatawid sa mundo ng mga taong dati pinapanood niya lang sa TV. Umaga na, nang maramdaman ni Ramon ang kirot sa kilay niya. Parang may humahabding linya sa ibabaw ng kanyang mata, at sa bawat pag-ikot niya sa banig, mas lalo lang itong sumasakit. Idinilat niya ang mga mata, madilim pa sa kwarto, pero hindi na ganoon katahimik. Naririnig na niya ang mahinang kaluskos ng mga kapitbahay. Naghahanda na rin siguro sa kani-kanilang trabaho. Hinabol niya ang cellphone sa gilid ng banin. Nang makita ang oras, bigla siyang napaupo. 6:10? Patut palang gising na siya. Napamura siya sa loob-loob. Sa sobrang pagod kagabi, hindi niya namalayang na-dismiss na pala ang alarm. Kuya, ungol ni Lester. Napabangon din. Ano oras na? Late na ako, Les. Mabilis na sagot ni Ramon. Halos malaglag sa pagmamadali. Sobrang late na. Pilit siyang tumayo kahit sumasakit ang ulo. Narinig niya si Joanna mula sa kabila ng kwarto. Kuya, okay ka lang? Bakit ka napasigaw? Wala, Jo, sagot niya habang kinakapa ang nakasabit na pantalon. Pasang tuyo pa yon mula sa ulan kagabi. Na-late lang ako ng gising. Habang nagsusuot ng uniforme, napansin ni Joanna ang tuyong bakas ng dugo sa kilay niya. Kuya, ano nangyari sa'yo? May sugat ka sa noo? May nakaaway ka ba? Hindi, wala. Nadulas lang ako kagabi. Pagsisinungaling niya. Ayaw nang mag-alala pa ang kapatid. Mamaya ko na aalagaan to. Kailangan ko nang umalis. Kuya, kumain ka muna kahit tinapay. Habol ni Joanna. Dinampot ang piraso ng pandesal sa mesa. Pero nakaporma na si Ramon. Naka-backpack, nakasapatos at puwersahang nakangiti. Sa jeep na lang, Jo. Wala nang oras. Tay, aalis na po ako. Sigaw niya. Sumisilip sa loob kung saan nangahiga si Mang Oscar. Sumagot ang mahinang tinig ng ama. Ingat ka, anak. Hindi na siya nakalapit.
Para siyang hinahabol ng oras. Sa pagmamadali, hindi na niya naramdaman ang makakapal na tela sa bulsa ng pantalon niya kagabi, kung saan nandoon pa ang basa at lokot na business card na ibinigay ni Belle. Naiwan iyon sa labahan, nakatupi sa sulok. Hindi na niya nabunot. Paglabas niya ng apartment, sinalubong siya ng mabigat at mainit na hangin. Wala nang ulan, pero basang-basa pa rin ang kalsada. May putik, may naiwang baha sa ilang parte. Sa terminal, mahaba na agad ang pila. "Boss, papuntang Monumento." Sigaw niya. "Punuan na, boss. Sunod gat lang." Sagot ng konduktor sabay selya ng kamay sa bubong ng jeep. Umandar iyon. Iniwan si Ramon sa gilid ng kalsada. Napatingala siya. Pinipigil ang panggigigil sa sarili. Talaga naman, ngayon pa. Sa wakas, makakasakay din siya sa pangalawang jeep. Pero siksikan. Umuusok ang kalsada. Trapik ang bawat kanto. Sa LRT, pila na naman. At sa bawat tingin niya sa relo, pakiramdam niya'y sinasakal siya. Pagdating niya sa pabrika, halos 8:02 na. Ang pasok nila, 8:00. Pagbukas niya ng gate, sinalubong siya ng tingin ng gwardiya. "Ramon, late ka na naman ha?" "Alam ko kuya, pasensya na, naipit ako sa..." "Hindi na sa akin yan." Putol lang gwardiya, sabay turo sa logbook. "Isulat mo na lang oras, pero kanina pa naghanap si Sir Dante sa'yo." Nasa production floor na yung mga bisita. Napasinghap si Ramon. "Anong bisita?" "Regional manager. Tsaka parang mga taga-head office. Inspection daw." Parang biglang lumubog ang sikmura niya. Pumasok siyang nagmamadali. Halos tumatakbo sa hallway. Pagharap niya sa pinto ng production area, nakita niya ang ilang taong naka-long sleeves at may ID na pulang strap. Nag-i-inspection ng linya. Naroon si Engineer Paulo, si Miss Regina, at isang lalaking nasa early 50s na nakaitim na blazer, si Mr. Horacio Vidal, ang regional manager na ilang beses na nilang narinig sa mga meeting. Sa tabi nila, nakatayo si Mr. Dante. Nakakunot ang noo, hawak ang clipboard. Pagpasok ni Ramon, saktong tumigil sa pagsasalita si Dante at napalingon sa kanya ang buong grupo. "Ah, ayan na pala siya." Malamig na sambit ni Dante. "Mga sir, ma'am, ito po si Ramon de la Peña. Isa sa mga matagal na sa linya pero may problema sa disiplina sa oras." Parang tinusok ang tenga ni Ramon. Napahinto siya sa gitna, bit-bit pa ang bag, humihingal, nakatingin sa kanya ang mga katrabaho, sina June Maris Leo at iba pa. Walang umimik. "Sir, pasensya na po ako." Agad niyan sabi, pilit na kalmado. "Nagka-problema lang po sa biyahe. May bahata po sa, hindi ito tungkol sa baha." "Ramon!" Putol ni Dante. Mas malakas ang boses kaysa kanina. "Ito ay tungkol sa pattern. Hindi ito ang unang beses na late ka. At nasa gitna tayo ngayon ng inspection ng regional at possible partner." Lumapit si Engineer Paulo. Nakatitig sa kanya. "Ikaw si Ramon?" "Oo po sir," sagot niya. Naroon si Miss Regina, may hawak na folder. "The name is familiar. Siya yung may ilang tardiness records. Tama ba, Mr. Dante?" "Exactly," sagot ni Dante. Parang natutuwa pa na may ebidensya. "Kahapon lang, nag-issue na naman tayo ng memo sa kanya. Today, late na naman siya." What does that say about his attitude? Napayuko si Ramon. Ramdam niya ang pamumula ng mukha. Hindi lang dahil sa hiya, kundi dahil sa sugat sa kilay na muling nagdugo sa pawis. "Sir," mahinang sabi niya, pilit pa ring magalang. "May sakit po si tatay. Nagkaroon po siya ng atake. Dinadala ko po siya sa health center kaya..." "Hindi namin minamaliit ang pinagdadaanan mo sa pamilya mo, Ramon." Singit ni Miss Regina, kalmado pero malamig. "Kailangan naming protektahan ang kumpanya. Hindi pwedeng lahat ng personal na problema ay magiging dahilan para isakripisyo ang standards. Lalo na kung pinag-uusapan natin ang future partnership sa mga kliyenteng tulad ng, well, alam mo na." Napatingin si Mr. Horacio sa kanya. Matalim ang mata. "Gaano ka nakatagal dito?" 5 taon na po, sir," sagot niya. "And in those 5 years, ilang beses ka nang na-memo?" Sunod na tanong nito. Hindi agad siya nakaimik. Sa utak niya, iniisa-isa niya. Ilang beses na rin siyang nagka-late dahil kay tatay, dahil sa overtime sa gallon delivery, dahil sa traffic. 3 beses po. Na yon pang-4. Amin niya. Halos pabulong. Tumango si Horacio.
saka tumingin kay Dante. You already know what to do. Para bang narinig na iyon ni Dante bago pa sabihin. Tuwid ang tindig nito nang lumapit kay Ramon. Ramon, sumama ka muna sa akin. HR office, ngayon na. Habang naglalakad sila papunta sa HR, ramdam ni Ramon ang titig ng mga kasamahan niya sa likod. May awang, may takot, may kaba na baka sila ang isunod. Lumingon siya saglit at nakita niya si June na tila gusto siyang saklolohan pero walang magawa. Sa loob ng HR office, nakaupo sila Lane sa mesa, nakahanda na ang ilang papel. Parang matagal na nilang inihintay ang eksenang iyon. Ramon, bungad ni Dante, umupo sa tapat niya. Alam mong hindi ako masamang tao. Ilang beses na kitang binigyan ng konsiderasyon, pero kailangan nating sumunod sa patakaran. Sir, alam ko pong mali yung mga late ko. Sagot ni Ramon, halos namamanhid na ang kamay. Pero ayusin ko na po. Kahit ilagay niyo pa ako sa pinakahuling shift, papasok po ako ng maaga. Kahit ilipat niyo ako sa ibang linya, hindi ito tungkol sa paglipat ng linya, putol ni Dante. Tumingin siya kay Lane, saka kinuha ang isang dokumento at ipinatong sa mesa. Sa itaas, nakabold ang mga salitang Notice of Termination. Parang biglang nawala ang tunog sa paligid. Tinitigan ni Ramon ang papel, sabay na patingin sa supervisor. Sir, ano to? Mahina niyang tanong kahit halata na. Huminga ng malalim si Dante. Effective immediately, tinatapos na ng kumpanya ang employment contract mo. Base sa attendance record, sa mga naunang memo, at sa kasalukuyang restructuring, isa ka sa mga unang tatanggalin. May separation pay ka, pero hanggang dun na lang ang maibibigay namin. Parang may tumama sa sikmura ni Ramon. Napahawak siya sa gilid ng mesa. Sir, please, pinipigilan ng pag-alog ng boses. Wala na po kaming ibang inaasahan sa bahay. May sakit po si tatay, nag-aaral pa si Lester, nagte-training pa si Joanna. Paano na po kami? Hindi ako Diyos para solusyonan ang lahat ng problema mo. Ramon, malamig na sagot ni Dante kahit may bakas ng pagkailang sa mata. Hindi ako pwedeng maging emosyonal pagdating sa desisyon. Kung hindi ikaw, iba ang matatanggal. Kailangan may mauna. Sumabat sila Lane halatang pilit na profesional ang tono. Ramon, pipirma ka lang dito sa acknowledgement. Makukuha mo ang huling sahod at separation pay sa susunod na cut-off. Kung may tanong ka pa, pwede kang pumalik sa HR. Pwede ko bang makausap si Engineer Paulo? Desperadong tanong ni Ramon. Kilala niya po yung trabaho ko. Alam niya pong maayos ako mag-inspect. Baka po may ibang paraan. Umiling si Dante. Final na to, na-endorse na sa management. Huwag mo nang pahirapan ang sarili mo. Pirmahan mo na lang. Nanlabo ang paningin ni Ramon. Tiningnan niya ang ballpen sa mesa. Saka ang linya kung saan kailangang lumagda. Sa isip niya, naglalaro ang imahe ni Mang Oscar, Joanna at Lester. Ang maliit na hapag, ang gamot, ang utang kay Kuya Arnold. Ilang segundo siyang hindi kumikilos. Pero sa huli, nanginginig man ang kamay, inirmahan niya ang papel. Paglabas niya ng HR office, bitbit ang isang brown envelope na parang kahon ng hatol. Hindi siya agad nakakilos. Parang biglang lumiit ang buong pabrika. Ang ingay ng makina sa labas ay parang malalayong alon lang. Nasa may gate na siya nang may tumawag. Ramon! Sigaw ni June, tumatakbo palapit kasama sina Mariz at Leo. Totoo ba to? Bro, anong nangyari? Tumingin si Ramon sa kanila. Pilit na ngumiti, kahit namumuuna ang luha sa mata niya. Ayun, tinupad naman ni Sir Dante yung sabi niya dati, di ba? Pag hindi ako umayos, tatanggalin niya ako. Hindi tama to, bulalas ni Mariz. Ikaw pa yung pinakamaaasahan sa linya. Ang dami namang mas tamad. Shh! Putol ni Ramon, umiling. Huwag na kayong makisali. Ayokong kayo pa yung mapagbalingan. Humakbang siya palapit sa gate. Sa bawat hakbang, parang hinihiwa ang puso niya. Huminto siya sandali at tiningnan ang building, ang linya ng bintana, ang usok mula sa tambutso ng delivery truck, ang mga trabahador na pumapasok at lumalabas. 5 taon din niya iyong mundo. Salamat ha, sabi ni Ramon sa mga kasama, pilit na matatag. Kahit papaano, mas gumaan yung 5 taon dahil sa inyo. Ingat kayo rito. Bro, anong gagawin mo ngayon? Tanong ni Leo.
hindi maitago ang lungkot. Mumiti si Ramon pero bakas ang pagkapagod sa mukha. Hindi ko pa alam. Uuwi muna ako. Kailangan ko munang sabihin sa kanila sa bahay. At sa huling pagkakataon, lumabas siya sa gate bilang empleyado ng pabrika. Sa sandaling iyon, hindi niya alam na ang mismong araw na sinira ang mundo niya. Ang araw na tinanggal siya matapos tumulong sa isang babaeng hindi niya man lang kilala. Ang magiging unang hakbang paakyat sa panibagong buhay na hindi niya pa maisip ngayon. Mabigat ang paang naglalakad pa uwi si Ramon. Ang brown envelope na hawak niya, pakiramdam niya ay mas mabigat pa sa buong katawan niya. Bawat hakbang palabas ng compound ng pabrika, parang tinatanggalan siya ng bahagi ng pagkatao. 5 taon din siyang pabalik-balik sa gate na iyon bilang empleyado. Ngayon, parang bisita na lang siya na pinauuwi nang wala nang babalikan. Pagdating niya sa terminal, hindi siya agad sumakay ng jeep. Umupo muna siya sa sementadong gilid, nakatulala sa dumaraang mga sasakyan. Inuksan niya ang envelope, tiningnan ang mga papeles, notice of termination, breakdown ng separation pay, clearance forms. Wala siyang maintindihan sa mga salita. Ang malinaw lang, tapos na. Boss, sakay na, Valenzuela, sigaw ng konduktor. Napatingin si Ramon, saka napilitang tumayo. Oo, boss, Valenzuela. Tahimik ang biyahe. May batang umiiyak sa unahan. May mag-asawang nag-aaway ng mahina sa likod. May isang lalaking naka-headset na nakatingin sa cellphone. Si Ramon, nakatingin lang sa labas. Napansin niyang dumaan sila sa isang billboard ng Velasco Holdings. Malaking logo, larawan ni Don Eliseo at sa gilid ay litrato ni Isabela, nakangiti. Sandali niyang naalala ang gabing maulan at ang babaeng iniligtas niya sa ilalim ng tulay. Para bang ibang buhay na iyon. Pagbaba niya sa kanto, huminga siya ng malalim bago maglakad papunta sa apartment. Paano ko sasabihin? Paulit-ulit niyang tanong sa sarili. Paano kung tanungin nila? Anong plano mo na? Wala pa nga akong naiisip. Pagbukas niya ng pinto, sinalubong siya ni Joanna na may hawak na basahang-basa. Kuya, buti dumating ka na, sabi nito. Nag-leak na naman yung bubong sa kusina. Inaayos ko pa. Ngumiti si Ramon pero halatang pilit. Mamaya na yan, Joe. Kaya pa yan ang trapal. Sila tay? Natulog muna, sagot ni Joanna. Saka napansin ang envelope sa kamay niya. Kuya, ano yan? Hindi agad sumagot si Ramon. Sumunod si Lester. Galing sa kwarto, may dalang module. Kuya, may kailangan akong bayaran na project sa school. Hindi naman malaki, mga 200 lang. Napatingin si Ramon sa dalawang kapatid. Parang biglang lumiit ang tinig niya. Umupo muna kayo, sabi niya, halos paos. May sasabihin ako. Naupo silang tatlo sa paligid ng maliit na mesa. Tahimik. Tanging tunog ng electric fan na umiikot at pagpatak ng tubig mula sa butas na bubong ang maririnig. Binuksan ni Ramon ang envelope. Inilabas ang papel, pero hindi niya ito ipinabasa sa kanila. Tumingin lang siya, tapos tumikhim. Tinanggal na ako sa trabaho. Diretsong sabi niya. Parang sabay na nahulog ang balikat ni na Joanna at Lester. Ano? Halos sabay na tanong ng dalawa. Kanina, sagot ni Ramon, pilit na kalmado. Dahil sa mga late ko, alam niyo na, yung mga araw na dinala ko si tatay sa health center, yung mga naipit sa traffic. Nakarecord lahat. Pinilit niyang ngumiti pero nanginginig ang labi niya. Magbibigay sila ng separation pay. Pero hindi yon pang matagalan. Konti lang yun. Tumahimik si Joanna, nakayuko. Ilang segundo bago siya nagsalita. Kuya, ibig sabihin wala ka nang babalikan bukas. Umiling si Ramon. Wala na. Biglang bumukas ang pintuan ng kwarto. Sumilip si Mang Oscar. Ano yung ingay dyan? Mahinang tanong nito. Saka napansin ang itsura nila. May problema ba? Ayaw sanang magsalita ni Ramon. Pero ayaw din niyang magsinungaling. Tay, natanggal na po ako sa pabrika. Parang nabura ang ngiti sa mukha ni Mang Oscar. Kumapit siya sa hamba ng pinto, saka dahan-dahang lumapit. Dahil ba sa akin yan? Dahil sa kaka-absent at kakalate mo? Dahil sa ospital? Ano ba naman kayo, tay? Sagot ni Ramon agad. Tumayo at sinalubong ang ama. Huwag niyo namang kunin lahat ng sisi.
Kasalanan ko rin. Hindi ko na-manage ng maayos yung oras ko. Tsaka ganyan talaga sa kumpanya, di ba? May mga nadadamay. Napaupo si Mang Oscar sa monoblock. Hawak ang dibdib na para bang may kumurot. Anak, kung kaya ko lang magtrabaho ulit. Hindi nyo na kailangan magtrabaho, mariing putol ni Ramon. Ako ang bahala. Makakahanap ako ng ibang trabaho. Kahit anong klaseng trabaho. Hindi pa naman dito nagtatapos ang mundo. Tahimik lang si Lester, nakatitig sa mesa. Kuya, mahina niyang sabi. Pwede naman akong huminto muna sa school. Magtrabaho na lang ako sa construction o sa kargahan. Para makatulong. Hindi, mabilis na sagot ni Ramon, lumingon sa kanya. Huwag mo sasabihin yan. Kung may magpuputol ng pangarap dito, ako na yon, hindi ikaw. Tapusin mo yung senior high mo. Balang araw, kailangan ka ni Joanna at ni tatay. Kailangan ka namin. Naluha si Joanna, pilit na nagbiro. So, anong plano kuya? Mag-motel ka na lang? Pwede ka naman sa commercial ng sardinas, di ba? Napatawa si Lester sa kabila ng bigat ng pakiramdam at kahit si Ramon ay bahagyang ngumiti. Oo, sardinas o instant noodles. Perfect. Pero kahit may konting tawa, hindi nawala ang bigat sa loob. Lumapit si Joanna at hinawakan ang kamay ni Ramon. Kuya, kasama mo kami. Hindi lang ikaw ang may problema dito. Pamilya tayo, di ba? Haharapin natin to sabay-sabay. Tumango si Ramon. Oo, sabay-sabay. Kinagabihan, dumating si Kuya Arnold na nakamotor. May dalang logbook. Kumalabog ang ingay ng tambutso sa harap ng apartment. Kumatok ito sa pinto. Magandang gabi, bungad niya. May pilit na ngiti. Pasensya na sa istorbo ha. Singil lang sana tayo kahit partial. Binuksan ni Ramon ang pinto. Kuya Arnold, pasensya na po. Na-lay off po ako sa trabaho. Hindi ko pa po alam kung kailan ako magkakalahad ng pera ulit. Pero hindi po ako tatakbo. Magbabayad po ako, pangako. Umismid ng bahagya si Arnold. Pero hindi naman naging bastos. Alam mo Ramon, kaya kita pinautang kasi kilala kitang hindi tatakbo. Pero hindi rin kita pwedeng laging pagbigyan. Ganto na lang. Binuksan nito ang logbook at may kung anong binura. Tapos may isinulat. Pahabain natin ng konti ang terms. Imbes na lingguhan, gawin nating kada kinsenas. Pero lalaki ng konting interes. Kaya mo ba yun? Napatingin si Ramon sa loob ng bahay. Nakita niya ang mga mukhang nag-aalala, pero umaasa. Huminga siya ng malalim. Kafayanin, kuya. Kahit anong kaya ko, gagawin ko. Tumango si Arnold. Sige, hag mo lang akong iiwasan ha. Nakikita naman kitang maayos na tao. Ayoko lang mapahiya sa mga pinagkukuhanan ko rin ng pondo. Pag-alis ni Arnold, napaupo si Ramon sa gilid ng pintuan. Walang salita. Ilang sandali bago muling lumapit si Joanna, dala ang baso ng tubig. Kuya, baka bukas pwede kang mag-apply sa mga nakita kong hiring sa may crossing. Alok niya. May nakita akong karatula sa logistics, saka sa fast food. Oo, sagot ni Ramon. Uhaw din sa kahit anong pag-asa. Bukas, maaga akong gigising. Pupunta ako sa lahat ng pwedeng puntahan. At ganun nga ang nangyari. Sumunod na mga araw, bitbit niya ang lumang envelope na may laman na biodata, photocopy ng ID at clearance galing sa pabrika. Pumila siya sa construction site. Tiningnan siya, tinanong kung ilang taon na siya, tapos sabing, marami na kaming tao. Pumunta siya sa logistics company. Inanggap ang papel niya, pero hindi tumawag. Sa fast food chain, binaliwala siya nang makita na wala siyang college diploma. Text-text na lang po kayo, paulit-ulit na naririnig niya. Walang text na dumarating. Minsan uuwi siyang pawis na pawis, amoy araw, walang baon pero may dalang flyer ng kung ano-anong pautang at training center. Sa gabi, makikita niya si Lester na nag-aaral sa ilalim ng mahinang ilaw ng bumbilya. Si Joanna na nagbibilang ng barya sa garapon at si Mang Oscar na nakatingin sa kisame, malalim ang iniisip. Isang gabi, pagod na pagod siyang humiga. Habang hinuhubad niya ang pantalon na madalas niyang suot sa pag-a-apply, napansin niya ang lumang pantalon na nakasabit sa likod ng pinto. Iyong suot niya noong gabing tumulong siya kay Belle. May tumaman sa isip niya. Teka lang,
Lumapit siya, kinuha ang pantalon, siniksik ang kamay sa bulsa. May nakapa siyang makapal na papel. Tuyot na pero buo pa. Pagbunot niya, nakita niya ang basa na dati, pero ngayon tuyo ng business card. Isang pangalan ang bumungad sa kanya. Isabela Bel Velasco, Executive Assistant, Velasco Holdings. Matagal siyang natigilan, nakapitig sa card. Parang may dalawang boses sa loob niya. Hindi naman niya siguro naaalala yung nangyari. Ang laki ng mundo nila, ikaw isang Ramon lang. At isa pa, pero binigay niya to. Sabi niya, tawagan mo siya kung may kailangan ka. Umupo siya sa banig, card sa kamay, puso'y kumakabog. Sa unang pagkakataon, mula nang matanggal siya, may kumislap na kakaibang pag-asa sa sulok ng isip niya. Maliit, mahina, pero malinaw. Hindi pa niya alam kung ano ang mangyayari. Pero alam niyang may isang numero na ngayon sa kamay niya at isang desisyon na kailangan niyang pag-isipan ng mabuti. Sa kabilang dulo ng lungsod, sa isang kondominium na halos kasinlaki na ng isang barangay, nadising si Isabela Bel Velasco sa tunog ng notification ng phone niya. Maaga pa, pero mula sa floor-to-ceiling na bintana ng kwarto niya, kita na ang unti-unting pagliwanag ng langit sa ibabaw ng Makati skyline. Nawabangon siya, ngunit hindi dahil sa meeting sa kalendaryo o sa mga email na naghihintay. Hindi rin dahil sa mga papeles na kailangan niyang ayusin bilang executive assistant ng sariling ama. Ang unang pumasok sa isip niya ay ang mukha ng lalaking dumamay sa kanya sa ilalim ng tulay, sa gitna ng ulan. Ang lalaking may sugat sa kilay na hindi man lang nagdalawang isip na makialam. Napahawak siya sa dibdib, saka tumingin sa bedside table kung saan nakapatong ang isang maliit na leather notebook. Pinuksan niya yon. Sa likod ng pahina may isinulat siya kagabi. Hanapin siya kahit papaano. Kumatok ang yaya nilang si Nena. Matagal nang kasama ng pamilya. Ma'am Bel, gising na po. May breakfast na sa baba. Naghihintay din po ang daddy niyo. Coming, yaya. Sagot niya, pinilit na magaan ang boses. Pagpasok niya sa dining area, nakaupo na sa dulo ng mahabang mesa si Don Eliseo Velasco. Naka-white long sleeves kahit nasa bahay. Nakasalamin. Hawak ang tablet na puno ng graph at numero. Sa unang tingin, malamig itong tao. Pero sa mga sanay sa kanya, alam nilang siya'y ama muna bago maging bilyonaryo. Good morning, Belle. Maikli pero malambing na bati nito, hindi inaalis ang mata sa tablet. Good morning, Dad, sagot niya, saka umupo sa tapat. May sinigang na salmon, fried rice at fresh fruits sa mesa, pero wala siya sa mood kumain. Sandali siyang tumingin sa ama, saka nag-ipon ng lakas ng loob. Dad, about last night. Tumigil si Don Eliseo sa pag-scroll. Inilapag niya ang tablet at tiningnan ang anak. I remember, seryosong sagot. Sinabi sa akin ni Rico, bakit ka na naman nagpaiwan? Napatungo si Bel, naaalala ang sermon nito kagabi. I just needed time to think, and kailangan kong dumaan sa area na yon to check the site for the outreach. Bel, putol ni Don Eliseo, malalim ang hinga. I don't like you wandering around na wala ang bodyguards mo, lalo na sa ganung lugar. Alam mo kung gaano karaming kaaway ang kumpanya natin? Kung may nangyari sa'yo, napatigil ito. Hindi tinuloy ang sasabihin. You said may tumulong sa'yo. Tumango si Bel. Oo, Dad. Isang lalaki. Mukhang manggagawa. Hindi ko nga alam kung saan galing. Basta bigla na lang siyang sumulpot. Nakipagsuntukan pa sa dalawang manyak. Nasugatan pa yung kilay niya. Tumaas ang kilay ni Don Eliseo. At hindi mo man lang nakuha ang pangalan? Wala nang oras, sagot ni Bel. May bakas ng hiya. Pero binigyan ko siya ng card ko. Ang problema, baka hindi niya na maalala. O baka tinapon lang niya. Kung hindi mo nakilala, tayo ang maghahanap. Biglang sabi ni Don Eliseo. Malamig pero determinado. Hindi ako sanay na may utang na loob sa isang taong hindi ko man lang maabot. At higit sa lahat, ayokong may kahit sinong nasasangkot sa gulo dahil sa kapabayaan ng mga tao ko. Sakto namang dumating si Rico, ang family driver na parang tito na rin ni Bel, dala ang isang folder. Sir, ma'am, ito po yung initial report mula sa security. Nakausap na namin yung convenience store sa may ilalim ng overpass. May CCTV sila.
Kinuha ni Don Eliseo ang folder, binuksan at kumindat kay Belle. Halika, tignan natin. Sa maliit na media room, pinanood nila ang footage. Malabo, grainy at basa ang kamera dahil sa ulan, pero sapat para makita ang pangyayari mula sa gilid. Ang dalawang lalaking umaabuso, ang babaeng nakaputing blouse at ang isang aninong biglang dumating, pumagitna, nagbato, nakipagbuno. Pause mo, utos ni Don Eliseo. In-zoom ni Rico ang bahagi kung saan medyo kita ang mukha ni Ramon. Kahit malabo, lumitaw ang imahe ng isang lalaking pawisan. Basang-basa, may dugong kumakabog sa kilay. That's him, bulalas ni Belle. Medyo nanginginig ang boses. Siya yun, Dad. Siya yung tumulong sa akin. Tinitigan ni Don Eliseo ang screen. Sanay na siyang magbasa ng mga mukha. Mga kliyente, kalaban sa negosyo, empleyadong sinusubukan siyang bulahin. Pero iba ang nakita niya sa lalaking ito. Pagod, takot, pero may tapang sa mata. Rico, seryosong sambit ni Don Eliseo. Scale out ang lahat ng kontak natin sa area na yan. Barangay officials, mga tanod, mga tindero. I-print mo yung mukha niya. Ipapost mo sa loob ng mga sari-sari store kung kailangan. Pero wag masyadong obvious na galing sa atin. I just want his name and where he works. Immediately. Yes, sir. Mabilis na sagot ni Rico. Dad, baka naman, maingat na sabat ni Belle. Baka hindi niya gustong may maistorbo. Baka natatakot siyang ma-involved sa bagay na to. Kung ayaw niyang magpaistorbo, hahayaan ko siya, sagot ni Don Eliseo. Tila pinag-iisipan ang bawat salita. Pero diretso lang, Belle. May taong nagligtas sa'yo. Bilang ama mo, hindi ako mapapalagay hanggat hindi ko siya nakikita. Man lang. At nasisigurong wala siyang napala sa pangyayaring yon, maliban sa sugat. Napatingin si Belle sa screen muli. Bumalik sa isip niya ang titig ni Ramon kagabi. Konting kaba, konting gulat, pero hindi nang hingi ng kahit ano. Tinago niya sa sarili ang kakaibang init na nagmumula sa loob ng dibdib niya. Okay, Dad, sabi niya ng marahan. Pero may isang pakiusap ako. Ano yon? Ako ang unang kakausap sa kanya, madiin niyang sagot. Kung mahanap niyo man. I want to thank him properly, on my own terms. Tinitigan siya ni Don Eliseo, sa kabahagyang ngumiti. You sound like your mother. Maikli nitong biro, na bihirang marinig kay Don Eliseo. Fine. Pero hindi ka aalis ng walang kasama. Kinahaponan, dumating ang ilang report mula sa field. Pumasok si Rico sa opisina ni Belle kasama si Attorney Malu Fajardo, ang head ng legal team ng kumpanya, na madalas nilang kasama sa mga sensitibong usapan. Belle, may initial info na tayo, gungad ni Rico. May ilang tricycle driver at tindera sa lugar na nakakakilala sa kanya. Talaga? Namulat ang mga mata ni Belle. Sino siya? Tawag daw nila sa kanya, Mon o Ramon. Sagot ni Rico, binuklat ang maliit na notebook. Dati daw, line inspector sa isang pabrika ng appliances sa Valenzuela. Nitong mga nakaraang linggo, madalas daw nilang nakikitang nagpapasok sa talyer malapit sa lugar. At saglit siyang tumigil. May nagsabing natanggal daw sa trabaho kamakilan. Parang may humila sa puso ni Belle. Natanggal? Mahinang ulit niya. Sumabat si Ate Malu. Ito ang delikadong bahagi, Belle. Sabi ng isang kontak sa isang supplier. Yung pabrika raw na yun, isa sa mga subcontractor na sinusubukan pa lang naming kausapin para maging minor partner sa isang project. Ibig sabihin, technically, may indirect link na yan sa Velasco Holdings. Napakunot ang no ni Belle. So indirectly, parte siya ng mga trabahador sa ilalim ng supply chain natin. At natanggal siya pagkatapos niya akong tulungan? Hindi pa klaro ang timeline. Sagot ni Malu, pero matalas ang tingin. Pero kung totoo yun, may moral at PR implications yan. Lalo na kung lumabas sa media na may empleyado silang ginantihan pagkatapos magligtas sa anak ng may-ari. Tumayo si Belle, parang di mapakali. I want to talk to him. Now, ako na mismo ang pupunta sa lugar. Rico? Ready na ang sasakyan, ma'am. Sagot ni Rico. Pero sasama ako at 2 security. Hindi na pwedeng maulit yung nangyari kagabi. Hindi na nakipagtalo si Belle. Ilang minuto lang ang lumipas. Nakasuot na siya ng simpleng blouse, jeans at jacket.
nakatali ang buhok sa ponytail. Wala ang mamahaling alahas. Wala ang matitingkad na kulay ng corporate dress. Gusto niyang magmukhang normal hanggat kaya niya. Habang bumibiyahe palabas ng business district, tanaw niya ang dahan-dahang pagbabago ng paligid. Mula sa makinis na kalsada at matataas na building, papunta sa masiksik na bahay. Mas makipot na eskinita at mas magulong kalsada. Sa bawat hakbang papalayo sa glass towers, pakiramdam niya ay papalapit siya sa mundong hindi niya lubusang kilala. Ang mundong kinalakhan ng lalaking nagligtas sa kanya. Pagdating nila sa ilalim ng parehong overpass, huminto ang kotse. Malayo pa lang, naramdaman ni Belle ang paninikit ng dibdib. Nandoon pa rin ang dahagyang marka ng kagabi. May ilang bagong graffiti, may mga batang naglalaro, may nagtitinda ng fishball sa gilid. Lumapit si Belle kay Mang Carding na agad siyang nakilala. "Ay, kayo yung babae kagabi, di ba?" Gulat na sabi nito. "Kumusta na kayo? Okay lang ba kayo?" Mumiti si Belle. "Okay na ako, Mang. Carding, di ba? Kayo yung tricycle driver kagabi." "Oho, ako nga," sagot nito, nakangiting nahihiya. "Salamat po kahapon, yung binigay niyong bayad. Sobra-sobra sa pamasahe. Pero mukhang kayo po dapat pasalamatan nung lalaking yon." "Sinong hinahanap niyo ngayon?" "Siya ba?" Tumango si Belle, hindi na nagpaligoy-ligoy. "Oo, gusto ko siyang makita. Alam niyo po ba kung saan siya nakatira? O saan siya nagtatrabaho ngayon?" Nagkamot ng batok si Mang Carding, saka tumuro sa bandang kanto. "Madalas ko siyang nakikitang dumadaan dyan, galing sa may talyer ni Tito Gamboa." "Dati, taga-pabrika yon. Pero, ayun, na-lay off daw. Mabait na bata yon. Tahimik. Laging nagmamadali, para bang may hinahabol na mundo." Parang lalong lumalim ang tingin ni Belle. Hinawakan niya ang strap ng sling bag niya ng mahigpit. "Pwede niyo po ba akong samahan doon?" "Oho, pero wag na kayong maglakad mag-isa," sagot ni Mang Carding. Nagbiro pa. "Basta maulit yung kagabi." "Sige na, ako na bahala sa inyo. Libre na to." Napangiti si Belle, pero bakas ang tensyon sa mata. Habang sumasakay sila ni Rico sa tricycle ni Mang Carding at sumusunod ang sasakyan ng mga bodyguard sa likod, ramdam niyang may binabagtas siyang hangganan. Sa pagitan ng buhay na komportable sa tuktok at buhay na araw-araw nakikipagbuno sa lupa. At sa dulo ng rutang iyon, sa maliit na talyer na amoy grasa at lumang langis, may isang lalaking nakayuko sa sirang washing machine. Walang kaalam-alam na ang mundong bumagsak sa kanya ilang linggo lang ang nakalipas, ay unti-unti nang tutumbasan ng isang mundong matagal na niyang akalay para sa panonood lang sa TV. "Diyan po, ma'am," sabi ni Mang Carding habang itinuro ang makipot na kanto. "Yan yung talyer ni Tito Gamboa. Madalas siyang nandoon." Tumigil ang tricycle sa harap ng maliit na bukas na garahe na may karatulang gawa sa plywood. "Gamboa Repair, Appliances and Motors." Halatang matagal na ang talyer. May talsik ng pintura sa dingding. Nagkalat ang pyesa ng washing machine, electric fan at kung ano-anong motor. Sa loob, may lalaking medyo maitim sa araw. Nakalumang t-shirt na may mantsa ng grasa. Nakayuko sa bukas na washing machine. Si Ramon. "Yan po siya," kumpirmasyon ni Mang Carding. Nakangiting parang proud. "Simon, mabait yan. Tahimik pero maasahan." Napahigpit ang hawak ni Belle sa strap ng bag niya. Sa unang tingin, hindi halata sa anyo ni Ramon na may dinadala itong mabigat na problema. Pero nakita niya sa kumpas ng balikat nito, sa bagsak ng lipod, ang pagod na malalim. Habang pinagmamasdan niya ito mula sa tricycle, parang biglang tumahimik ang mga tunog ng kalsada. "Ma'am," bulong ni Rico mula sa gilid. "Gusto niyo na pong lumapit?" Hindi agad sumagot si Belle. Sa halip, nagtagpo muna ang tingin nila ni Ramon nang mapalingon ito saglit. Marahil ay dahil may napansin na bagong sasakyan sa labas. Sandali silang nagkatitigan. Kita ni Ramon ang mukha ng babaeng iniligtas niya sa ilalim ng tulay. Ngayon ay tuyo na ang buhok, maayos ang suot, pero iyon pa rin ang pares ng matang takot na nakita niya noon. Ngayon ay may halong pasasalamat at kaguluhan. Ngunit bago pa siya makapagsalita,
Sumulpot mula sa loob ng talyer ang isang lalaking nasa late 40s. Medyo pandak at malaki ang tiyan. Nakasando at shorts, may hawak na basang-basahan. "Mon!" sigaw nito. "Yung motor ni Mang Romy, wag mong kalimutan ha, kukunin daw niya mamayang hapon." Tumango si Ramon saglit na naputol ang tingin kay Bel. "Opo, Kuya Tito." Apos na rin yung kay Aling Vicky, yung electric fan. Tinetesting ko na lang. Si Tito Gamboa iyon, opisyal na may-ari ng talyer at unofficial na bagong boss ni Ramon. Habang pinagmamasdan ni Bel ang eksenang iyon, nagbalik sa isip ni Ramon kung paano siya napadpad dito. Ilang linggo matapos siyang matanggal. Nung araw na halos sumuko na siya sa kakahanap ng trabaho, inabutan siya ni Kuya Tito Gamboa sa tapat lang ng apartment, nakaupo sa bangketa, nakatungo, hawak ang envelope ng mga biodata na walang tumatanggap. "Mon, anong plano mo ngayon?" tanong ni Tito Gamboa noon, nakatukod ang kamay sa baywang. "Narinig ko kay Mang Celso, tinanggal ka raw sa pabrika." Napayuko si Ramon. "Ganun na nga kuya, nag-ikot na ako sa mga warehouse, wala pa ring tumatanggap. Baka bukas subukan ko sa Maynila naman." Humitit si Kuya Tito sa Yossi bago muling nagsalita. "Marunong ka namang umikot ng motor, di ba? Sa pabrika, ikaw na rin gumagawa ng mga sirang makina ninyo," sabi ni Mang Celso. "Konti lang po," sagot ni Ramon, medyo nahihiya. "Hindi naman ako lisensyadong teknisyan. Nag-aayos lang ako kapag walang ibang pwedeng gumawa." "Yun nga yun," sabi ni Tito Gamboa. "Ganito, kung gusto mo, tumulong ka muna sa talyer ko. Hindi kalakihan ang bayad ha. Pero araw-araw may uuwi kang pera. Pag may customer na appliances, sa'yo ko ibibigay, basta magbursige ka." Napatingin si Ramon sa kanya, may konting pag-asa sa mata. "Sigurado po kayo kuya?" "Hoy, oo naman," sagot ni Tito, kunwari naiinis. "Matagal na kitang tinitignan, Mon. Hindi ka pala sugal, hindi ka pala lasing. Mas gugustuhin ko nang ibigay sa'yo ang kikitain kesa sa mga batang puro ML lang ang alam. Saka, kapitbahay kita. Gusto kong makita na hindi kayo tuluyang lulubog." Doon nagsimulang magbago ang ikot ng mga araw ni Ramon. Sa talyer, natuto siyang magbaklas ng iba't ibang klase ng washing machine. Single tub, twin tub, automatic. Tinuruan siya ni Tito kung paano magbasa ng wiring diagram, kung alin ang pwedeng i-bypass, alin ang kailangang palitan. Sa bawat naayos nilang unit, dinadagdagan ni Tito ang alam niya. "Mon," sabi ni Tito isang tanghali, sabay turo sa sirang electric fan. "Huwag kang agad papayag na palit agad motor. Minsan, brush lang yan. Mas malaki kita kung marunong kang maghanap ng tunay na problema, hindi nagpapalit lang ng pyesa." Gumami ang suki nila. Si Aling Vicky, tindera ng bulaklak sa kanto, laging may dalang sira. Electric fan, rice cooker, minsan flat iron. "Buti na lang nandito kayong dalawa," sabi nito minsan habang inaabot ang bayad. "Kung sa mall ko to dinala, mas mahal pa sa bagong pili. Dito, napapagawa pa." Si Mang Romy, tricycle driver, pinaayos ang lumang motor ng pantargang trike niya. "Kung hindi ninyo naayos to, wala na sana kung pamasahe kinabukasan." Biro nito habang binibilang ang napamasahe mula sa unang araw na nagamit ulit ang trike. Sa bawat maraming salamat na natatanggap, unti-unting nabubuo muli ang basad na kumpiyansa ni Ramon. Isang araw, may tumawag sa talyer mula sa isang middle-class subdivision. May washing machine na ayaw na umikot, sabi ng nasa kabilang linya. "Mon, ikaw na to," utos ni Tito. "Service call to, mas malaki kita dyan. Magbihis ka ng konti, ha? Huwag naman yung basang pawis pa." Nagpunta si Ramon sa subdivision, bit-bit ang maliit na toolkit. Doon niya nakilala si Miss Karina Singson, guidance counselor sa isang private school. Maaliwalas ang bahay nito, maraming halaman sa labas. Maayos ang pakikitungo sa kanya, hindi siya trinato na tagagawa lang. "Nagloko na naman tong washing machine ko," natatawang sabi ni Karina, habang pinapapasok siya sa laundry area. "Alam mo, mas maaasahan pa kayong mga gaya mo kaysa sa mga installer na una naming tinawag. Kapag naayos mo to, may bonus akong turon sa iyo." Habang inaayos niya ang wiring at pinapalitan ang isang lumang kapasitor,
Nagkwento si Karina tungkol sa mga estudyante niyan nawawala ng pag-asa. Alam mo, Ramon, hindi lang mga bata ang kailangan ng guidance counselor. Minsan pati tayong mga matatanda. Pag nadapa, kailangan lang ng taong magpapaalala na pwede pa ring bumangon. Napangiti si Ramon habang sinusubukang paandarin muli ang makina. Kung may guidance counselor lang sana sa mga pabrika, baka hindi ganito kadali mawala ng trabaho. Siguro, sagot ni Karina, nakatingin sa kanya. Pero sayo, halata ko pang hindi ka patapos. May paraan pa yan, basta wag kang titigil. Pan-uwi niya mula sa service call na iyon, may dagdag na bayad sa bulsa at may dalang turon. Kinagabihan, may inabot siyang pera kay Joanna para sa pamasahe at kaunting baon. Nakapag-abot kay Lester para sa project sa school at nakabili ng full dose na gamot ni Mang Oscar sa health center. Anak, sabi ni Mang Oscar, nagpipigil ng luha. Saan mo kinuha to? Baka sobra ka na namang napapagod. Sa talyer, tay, sagot ni Ramon. Pagod pero may ngiti. Maayos doon, hindi kalakihan pero may pag-asa. Baka ito na yung simula ng sinasabi kong repair shop noon. Unti-unting kumaan ang loob sa bahay. Hindi man sobra pero hindi na sila araw-araw nakaalalay sa utang. Nabawasan ang panumulit ni Kuya Arnold dahil regular na ang partial payment. Si Joanna mas ganado sa training. Si Lester mas bihira ng magbiro tungkol sa pagtigil sa para-aral. Balik sa kasalukuyan, pinagmamasdan ni Belle si Ramon habang inaabot nito ang screwdriver. Maingat na tinutono ang umiikot na drum ng washing machine. Sa tabi niya, abala si Tito Gamboa sa pag-aayos ng isang lumang motor. Ma'am, tawag ni Rico muli, marahang. Lalapit na po ba tayo o gusto niyo pong bumalik na lang tayo bukas? Huminga ng malalim si Belle. Sa isip niya, may dalawang boses na nag-aaway, ang isang Belle na executive assistant, sanay magplano at magdesisyon ng mabilis. At ang isang Belle na babae lang na iniligtas ng taong ito sa ulan, na ayaw manggulo sa maayos na takbo ngayon ng buhay niya. Hindi pa, bulong niya sa huli. Ayokong basta sumulpot na lang at guluhin yung araw niya. Gusto kong makilala ko siya nang hindi siya natataranta, hindi siya pinagtitinginan. Nag-isip siya sandali. Tumingin sa karatula ng talyer, saka tumingin kay Rico. Gagawa tayo ng mas maayos. Rico, alamin mo kay Mang Carding ang buong pangalan niya, address niya. Huwag muna tayong magpakilala ng malaki. Kapag pumasok siya sa mundo natin, napatingin siya sa malayo, sa direksyon ng mga busaling galing sila kanina. Gusto kong handa na siya. Tumango si Rico. Naintindihan ko, ma'am. Sa loob ng talyer, walang kamalay-malay si Ramon na may mga matang nakamasid sa kanya mula sa labas. Ang alam lang niya, sa bawat appliance na naibabalik niya sa buhay, parang unti-unti ring binubuo ang sarili niyang pag-asa. Kuya Tito, tawag niya habang pinapatakbo ang bagong ayos na washing machine. Pag lumakas pa yung kita natin, baka pwede na tayong magpagawa ng mas maayos na karatula, yung hindi na plywood. Sus, ambisyoso, natatawang sagot ni Tito Gamboa. Pero gusto ko yan, maliit na talyer, pero maayos na pangalan. Tsaka, balang araw, baka hindi na lang Gamboa Repair yan. Baka Gamboa de la Peña Repair na. O diba, sosyal pakinggan? Napatawa si Ramon, pero sa puso niya, may kumikislap na maliit na pangarap. Hindi niya alam na sa labas ng maliit na mundong iyon, may isang apelyido pa na magdudugtong sa sarili niyang pangarap, Velasco. At sa oras na magtagpo ng buo ang dalawang mundong ito, hindi na lang simpleng paglilinis ng sirang makina ang gagawin niya. May mas malaki pa pala siyang aayusin, buhay ng mas maraming taong tulad niya. At hindi na iyon magtatagal. Inabukasan, parang karaniwan lang ang umaga para kay Ramon. Maaga siyang pumasok sa talyer, nagwalis muna sa harap, inayos ang mga nakatiwangwang na pyesa. Saka sumalang sa bagong dating na 2 electric fan at isang lumang rice cooker. Mon, sigaw ni Tito Gamboa mula sa loob, may hawak na lumang telepono. May tawag, hinahanap ka. Napakunot noo si Ramon. Ako po talaga? Kuya Tito? Sino daw po? Hindi ko nga alam eh. Ang sosyal magsalita. Parang taga-opisina.
Oh, bilis, sagutin mo. Baka racket na naman to. Kinuha ni Ramon ang telepono. Pinunasan muna ang kamay sa basahan. Hello, Ramon po to? Isang formal pero magalang na boses ng babae ang sumagot. Good morning po. Sir Ramon, si Nika po ito? From Velasco Logistics, under Velasco Holdings. Nakuha po naming number ng talyer ninyo kay Miss Karina Singson. Kayo raw po yung mahusay mag-ayos ng appliances? Sandaling napatingin si Ramon kay Tito, na agad namang nag-thumbs up. Opo ma'am, sagot niya. Medyo nahihiya. Ako po yung tumutulong sa talyer ni Tito Gamboa. Ano pong maipaglilingkod ko? May problema po kasi kami sa ilang aircon units at washing machines sa isa sa mga building namin sa Makati. Paliwanag ni Nika. Kailangan po ng on-site checking. May budget po kami for service fee. Available po ba kayo mamayang hapon? Napatingin si Ramon sa nakatakdang gawain. Kuya Tito, may lakad ho ba ako mamaya? Bulong niya, tinakpan ng mikropono. Kaya ko na yung 2 fan at tong motor, sagot ni Tipo. Ikaw na yan, Velasco yan mon. Hindi araw-araw tumatawag ang ganyang kumpanya. Bumalik siya sa linya. Opo ma'am, available po ako, sabihin niyo lang po yung address. Binasa ni Nika ang kumpletong address ng isang building sa Makati, kasama ang floor at contact person. Habang sinusulat ni Ramon sa likod ng lumang resibo, medyo kumabog ang dibdib niya. Velasco, bulong niya sa sarili matapos ibaba ang telepono. Ito yung kumpanyang pinapanood lang namin sa TV. Uy, umayos ka ng bihis mamaya, biro ni Tito. Baka magkamali ka, sabunin ka ng mga yon sa laki ng bayad nila. Hapon, nasa loob si Ramon ng isang jeep papuntang Makati. Bit-bit ang backpack niyang puno ng tools. Tester, maliit na wrench set, insulated screwdrivers. Sa bawat signage na nadadaanan niya, mas lalong sumisikip ang loob. Mga bangko, opisina, billboard ng mamahaling kondo. Pagbaba niya sa istriktong tapat ng building, napatingala siya. Hindi ito yung main tower na lagi niyang nakikita sa balita. Pero halatang pag-aari pa rin ng Velasco. Malaki, salamin ng dingding, malamig ang pakiramdam kahit sa labas pa lang. Sir, kayo po si Ramon? Tanong ng guard sa lobby pagkatapos niyang maglog sa security. Opo, sagot niya. Hawak ang valid ID. May request po na technical check sa appliances. Sabi po ni Ma'am Nika. Tinawagan ng guard ang itaas, saka siya pinayagang pumasok. Sir, 14th floor, Operations Annex. May sasalubong na lang po sa inyo doon. Sa elevator, hindi mapakali si Ramon. Nakatingin siya sa digital numbers na paakyat. Sige, 8, 11, 14. Sa tuwing bubukas ang pinto sa ibang floor, nakikita niya ang mga empleyadong nakapolo, naka-ID, may dalang laptop. Naiisip niya kung hindi ako natanggal sa pabrika. Kaya ko kaya tong ganitong klase ng trabaho? Pagbukas ng pinto sa 14th floor, sinalubong siya ng malamig na hangin mula sa centralized aircon. Maaliwalas ang paligid, puting dingding, salaming partitions, at may ilang empleyadong nakaupo sa cubicles. Sir Ramon? Tawad ng isang babaeng naka-smart casual, may hawak na clipboard. Ako po si Nika, nag-call po sa inyo. Mumiti si Ramon. Opo ma'am, ako nga po. Salamat at nakapunta kayo, sagot ni Nika. Dito po sa Operations Annex, nagkaka-issue ang ilang aircon at washing machine sa pantry. Pa-check na lang po. May maintenance team kami pero wala pong in-house na marunong sa malalalim na wiring. Kailangan daw po talaga ng marunong. Habang pinapakita sa kanya ni Nika ang mga unit, maayos na nagtatrabaho si Ramon. Tinitingnan niya ang sira, nagtetest ng supply at mahinahong nagpapaliwanag. Ma'am, tong aircon na to, lumang model na. Hindi sustainable kung panay refill ng freon. Kailangan na bumili ng bago sa loob ng ilang buwan, pero sa ngayon, kaya pang i-adjust yung fan motor at linisin yung evaporator. Ayusin ko muna. Napansin ni Nika ang paraan ng pagsasalita niya. Simple pero klaro, hindi nang loloko ng kliyente. Kung pwede lang, ikaw na lang sana lagi namin tawagan, biro nito. Ang dami naming supplier na gusto laging palit agad. Nagpatuloy si Ramon sa trabaho. Habang abala siya sa pag-aayos ng washing machine sa pantry, may biglang dumating na grupo mula sa kabilang wing. Isang lalaki na naka-gray suit, ilang managers, at sa gitna nila, si Belle. Parang bumagal ang oras nang magtagpo ulit ang mga mata nila. Si Belle, nakasimple lang na blouse at slacks. Hindi kasing formal ng suot niya sa TV,
pero halatang sanay sa mundo ng boardroom. Si Ramon, nakaupo sa tabi ng washing machine, may mantsa pa rin ng grasa sa braso. Ramon, maingat na tawag ni Bel, parang tinitiyak kong siya nga. Unti-unti siyang tumayo, biglang kabado. Bel, sagot niya, hindi sigurado kung tama pa bang tawagin niya ito sa pangalang iyon. Napangiti si Bel, isang ngiting may halong ginhawa at tuwa. Ikaw na, naalala mo pa ako? Tumikhim ang isang manager sa tabi, si Mr. Javier Ong, tagapangasiwa ng operations. Ma'am Bel, kakailanganin na namin kayo sa meeting room in 5 minutes. Paalala nito. Pero napahinto rin siya nang mapansin ang tensyon sa pagitan ng dalawa. Kaibigan niyo po ba? Yes, in a way, sagot ni Bel. Hindi inaalis ang tingin kay Ramon. He's the one I told you about, Tito Javier. Yung tumulong sa akin sa underpass. Sandaling nagbago ang ekspresyon ni Javier. Mula formal ay napuno ng respeto. Ah, so kayo pala yon, sabi niya kay Ramon, sabay abot ng kamay. I'm Javier Ong, operations manager dito. Maraming salamat sa ginawa ninyo para kay Ma'am Bel. Malaking bagay yon sa amin. Hindi agad alam ni Ramon kung paano sasagot. Pinunasan niya muna ang kamay sa basahan bago nakipagkamay. Wala yon, sir. Sino man naman ang nandoon, tutulong sa ganung sitwasyon. Hindi lahat, singit ni Bel, malumanay. Maraming nagbulag-bulagan nung gabing yun, ikaw lang ang lumapit. Lumingon si Javier kay Bel. Ma'am, tatapusin lang namin yung quick pre-meeting. Baka pwedeng sumunod na lang kayo. I'll leave you two for a while. Pag-alis ni na Javier at ng ibang staff, naiwan sina Bel at Ramon sa pantry. Kasama si Nika na discreet na lumayo para mag-ayos ng files. Hindi ko inasahang dito kita uli makikita, sabi ni Bel, lumapit ng bahagya. Nung gabing yun, akala ko baka hindi na tayo magkikita ulit. Naiwan ko yung card mo sa pantalon. Amin ni Ramon, napakamot sa batok. Nahanap ko lang ulit nung naaalala ko yung nangyari. Hindi ko rin alam kung dapat ba kitang tawagan. Ramon, seryosong sambit ni Bel. Gusto kang makilala ni Dad. Hindi lang dahil sa ginawa mo para sa akin, kundi dahil gusto rin naming marinig mula sa iyo mismo kung ano ang nangyari sa pabrika mo noon. At gusto ka rin sana niyang alokin ng ibang pagkakataon. Umiling si Ramon, parang nabigla. Afo? Makikipagkita sa isang Don Eliseo Velasco? Ma'am, sigurado po ba kayo? Baka magalit siya kapag nakita niya akong nakamaong dito. May grasa pa. Napatawa si Bel, unang pagkakataon na medyo lumiwanag ang tensyon. Ang tatay ko, mas sanay sa taong may grasa sa kamay kaysa sa taong puro salita lang. Galing din siya sa hirap bago naging Velasco ang apelyido niyang kilala na yon. Huwag kang matakot sa kanya. Napasapo si Ramon sa ulo, tila hindi pa rin makapaniwala. Paano po yan? Kailan? Tapusin mo muna yung ginagawa mo, sagot ni Bel sabay tingin sa washing machine. After ng meeting namin today, may oras si Dad sa main building. I can arrange a car to bring you there, kung okay lang sa'yo. Wala sa karakter ni Ramon ang tumanggi sa ganitong klasing pag-imbita. Pero naalala niya ang bahay, si tatay, si Joanna, si Lester, ang takot na baka isa lang itong sandaling pag-asa na mawawala rin. Kung pupunta po ako, dahan-dahan niyang sabi, hindi ko po alam kung anong aasahan. Hindi rin po ako marunong sa corporate talk. Pero kung makakatulong na malaman ng tatay niyo yung totoo tungkol sa pabrika, sige po, pupunta ako. Mumiti si Bel, halatang gumaan ang pakiramdam. Thank you, I'll take care of the details. Tapusin mo muna yung trabaho mo. Ayokong pagalitan ka ni Sir Javier dahil sa akin. Nagkatinginan sila saglit. Sa loob ng ilang segundo, nawala ang mundo ng aircon, washing machine at LED lights sa pantry. Dalawang mundong magkaiba. Isa mula sa kanto at talyer. Isa mula sa taas ng korporasyon. Ang nagtagpo ng hindi planado. At sa oras na bumaba si Bel sa meeting room, si Ramon naman ay muling yumuko sa harap ng binubuksang panel ng makina. Pero ngayon, bawat tornilyong niluluwagan niya, bawat wire na ikinakabit niya, ay may kasamang bagong tanong sa isip. Paano kung yung pintong pinapangarap kung hindi ko kailanman maaabot? Bigla na lang magbukas para sa akin. Matapos tapusin ni Ramon ang huling aircon at washing machine sa annex, nagpunas muna siya ng kamay at saka marahang huminga ng malalim. Nilapitan siya ni Nika
Bit-bit ang clipboard at may bahagyang ngiti sa labi. Sir Ramon, tawag nito. Sabi po ni Ma'am Bell, ready na raw po kayong ihatid sa main building. May sasakyan na po sa baba. Okay lang po ba? Parang biglang sumikip ang dibdib ni Ramon. Ito na yon. Hindi na lang ito basta service call. Ito na yung pagharap sa mismong Don Eliseo Velasco na dati napapanood lang niya sa TV habang kumakain ng tuyong ulam. O okay lang po, sagot niya, pilit na kalmado. Pero, ma'am, hindi ko po alam kung tama tong suot ko. Baka, umiling si Nika, nakangiti. Sir, ayos lang po yan. Alam ni Don kung saan kayo nanggaling. At saka hindi po fashion show yon. Usap lang po. Nagpasalamat siya at bumaba na kasama si Rico na naghihintay sa lobby. Pagpasok sa kotse, sumandal siya sa upuan at napatingin sa salamin. Kita niya ang sariling nakamaong, simpleng polo. May bakas pa rin ng grasa sa gilid ng daliri kahit anong punas ang gawin niya. Sir Ramon, sabi ni Rico habang umaandar ang sasakyan palabas ng annex. Huwag tayong masyadong tabahan kay Don. Matigas lang mukha nun sa TV. Pero sa totoong buhay, lalo na pagtungkol kay Ma'am Bell, tao rin yun. At higit sa lahat, marunong tumanaw ng utang na loob. Napangiti ng kaunti si Ramon. Kahit nanginginig ang daliri niyang nakapatong sa bag. Hindi ako sanay sa ganito, Kuya Rico. Ang alam ko lang, mag-ayos ng motor at appliances. Yung pakikipag-usap sa malalaking tao, ibang klase yun. Kung paano ka nakipagsuntukan para iligtas si Ma'am, ganun ang munlang usipin, biro ni Rico. Hindi mo naman iisip noon kung mayaman o mahirap yung tinutulungan mo, di ba? Natahimik si Ramon. Totoo, wala siyang oras magtanong ng apelido noong gabing yon. May babaring nanganganib, kaya sumugod siya. Ngayon, may pamilya naman siyang umaasa. Kailangan din niyang sumugod kahit ang kalaban ay hiya at kaba. Pagdating sa main building ng Velasco, ibang mundo ang bumungad sa kanya. Mas mataas, mas kumikinang, mas malawak ang lobby. Marmol ang sahig, may chandelier, at sa gitna ay malaking logo ng Velasco Holdings. Bawat taong dumaraan ay nakapormal, halos lahat naka-ID. May dalang laptop o folder. Pagpasok nila, sinalubong sila ng 2 guard at isang receptionist. Good afternoon, sir. Magalang na bati ng receptionist. Kayo po si Sir Ramon? Inaabangan na po kayo sa 32nd floor. May escort na po tayo. Sinamahan sila ng isang staff paakyat. Habang nasa elevator, pinagmamasdan ni Ramon ang taas ng mga numerong tumatalon sa maliit na screen. 10, 18, 25, 32. Parang bawat numero ay paalala kung gaano siya kalayo sa mundong kinalakhan niya. Pagbukas ng elevator, bumungad ang mas tahimik na corridor. Mas malapad, mas konti ang tao at halatang opisina ng top management. Sa dulo, may double doors na salamin. Sa gilid nito, may maliit na plate, Boardroom Velasco. Doon siya pinatuloy. Pagpasok niya, agad niyang nakita si Belle na nakatayo sa gilid. Nakangiti at kumaway ng bahagya. Sa gitna ng mahaba at makintab na mesa, nakaupo si Don Eliseo Velasco, naka-dark blue suit. Walang kurap ang tingin habang tinitignan siya. Sa kanan nito, si Attorney Malu Fajardo na may daladalang folder at sa kaliwa ay si Javier Ong. Dad, mahinahong sabi ni Belle, lumapit kay Ramon. Siya si Ramon, yung sinasabi ko sa'yo. Tumayo si Don Eliseo. Hindi agad gumiti, pero hindi rin malamig ang mata. Lumapit ito kay Ramon at iniabot ang kamay. Ramon de la Peña, mahinahon pero mabigat ang boses. Ako si Eliseo Velasco. Sa ngalan ng anak ko at ng pamilya ko, maraming salamat sa ginawa mo. Agad na pinunasan ni Ramon ang kamay sa pantalon bago nakipagkamay. Halatang naiilang. Sir, wala pong anuman. Kahit sinong tao siguro sa sitwasyon ko, tutulong din po. Hindi ako naniniwala na kahit sinong tao, sagot ni Don, bahagyang nagtaas ng kilay. Maraming tao ang umiwas nung gabing yon, pero hindi ikaw. At ngayon, gusto kong malinaw sa'yo, utang namin ang kaligtasan ng anak ko sa'yo. Hindi alam ni Ramon kung saan ididikit ang mata. Salamat po sa sinasabi niyo, sir, pero hindi ko naman po ginawa yon para may kapalit. Umupo silang lahat. Pinaupo si Ramon sa dulo ng mesa, kaharap si Don.
Tahimik lang si Belle sa gilid, pero halatang nakabantay sa bawat reaksyon. Ramon, sambit ni Attorney Malu. Binuklat ang folder. May kaunti na kaming background tungkol sa'yo. 5 ka na taon sa pabrika ng appliances bilang line inspector. Tama ba? Opo ma'am, sagot ni Ramon. Sa Valenzuela po, production at QA. May inatake. Ako lang po ang naghahatid sa health center. Minsan, nag-a-adjust kami ng schedule. Pero may mga araw talagang sumasablay. Tahimik lang silang nakikinig. Pero sa trabaho po mismo, sinisiguro ko pong maayos lagi yung linya. Kahit nag-o-overtime, kahit pagod, tinetest ko pa rin isa-isa yung appliances. Ilang beses na rin po akong nag-report sa supervisor namin tungkol sa sobrang bilis ng takbo ng linya na nakakabawas sa kalidad. Ang sagot po sa amin lagi, basta matapos ang quota. Nagkatinginan sina Javier at Malu. Pangalan ng supervisor mo? Tanong ni Javier. Dante Balmes po, sagot ni Ramon, dahan-dahan. Hindi ko naman po sinasabing masama siyang tao. Pero, mas priority po talaga nila yung papeles kesa sa mga tao. Nung dumating yung balita na posibleng partner ang Velasco sa pabrika, mas lalo po kaming pinabilis. Mas lumala ang pressure. At nung time na yon, doon din po dumalas yung sakit ni tatay. Doon ako nagkamemo. Ay, may nabanggit kang issue sa quality, sabat ni Don Eliseo. Seryoso pa rin ang tingin. Ano ang nakita mo? Dito ko mawala ang pagiging line inspector ni Ramon. Sir, yung motor po ng ilang unit, nilalagyan ng mas murang pyesa para makatipid. Hindi lahat, pero may batch. Nag-flag po ako ng ilang serial numbers. Sinulat ko sa logbook. Nakiusap ako kay Sir Dante na huwag i-ship. Ang sagot po sa akin, hindi na problema natin yon pag lumabas na sa pabrika. Nanahimik ang buong kwarto. Ramdam ni Ramon ang bigat ng bawat salitang binitawan niya. Hindi ko po ito sinasabi para siraan sila. Dagdag niya agad. Alam kong mahirap din ang kalagayan nila. Pero kung tanong niyo po ang totoo, yun po yung nakita ko. At kung linked man po yun sa pangalan niyong Velasco, gusto ko lang pong alam niyo. Dahan-dahang nag-crack ang formal na mukha ni Don Eliseo, napalitan ng halatang inis at dismaya. So they're cutting corners under our possible partnership. Malamig niyang sabi kay Attorney Malu at Javier. At habang ginagawa nila yon, ginagamit nila ang pangalan natin sa mga meeting. Sir, sambit ni Malu, we can start a full audit. Hindi pa final ang kontrata. May mga clause pa tayong pwedeng gamitin para bawiin o baguhin ang terms. Tumango si Don, pero muling ibinalik ang atensyon kay Ramon. Alam mo, iho, ito yung klase ng impormasyon na hindi namin makukuha sa mga taong sanay mag-ayos ng presentasyon. Mas nakikita to ng mga gaya mong nasa linya mismo. Napayo ko si Ramon, medyo nahihiya. Sensya na po kung diretsyo. Wala naman po akong balak makasira ng negosyo ng kahit sino. Gusto ko lang pong maging tapat. Umiling si Don. Huwag kang humingi ng pasensya sa pagiging tapat. Yan ang pinakamahal na katamian sa industriya ngayon. Bahagya siyang ngumiti, unang beses mula kanina. Ngayon, pag-usapan naman natin kung papaano kita matutulungan. Hindi bilang kawanggawa ha. Ayoko ng ganon. Gusto kong patas. Napakurap si Ramon. Popo, dalawa ang nakikita kong pwedeng mangyari. Paliwanag ni Don. Una, pwede kang magpatuloy sa ginagawa mo sa talyer ni Gamboa. Malinis na trabaho yan, may dignidad, at kaya mong buhayin ang pamilya mo dyan. Lalaki pa ang suki mo. Kung yan ang pipiliin mo, bibigyan kita ng suporto, tools, parts at konting kapital para mapaganda ang shop ninyo. Walang kontrata, walang obligasyon. Napalunok si Ramon. Ang ideya pa lang na may mas malaking toolset at piyesa, nakaka-excite na sa kanya. Pangalawa, patuloy ni Don. Kung handa ka namang sumubok sa ibang larangan, gusto kitang i-recommend sa loob mismo ng Velasco Holdings sa Quality and Technical Audit Team namin. Hindi agad manager syempre. Magsisimula ka sa training program kasama ang iba pang trainee. Mag-iikot kayo sa mga partner factories at facilities, titingin sa kalidad. Magre-report ng tapat. Kailangan namin ng mga taong hindi natatakot magsabi ng totoo, kahit hindi maganda sa papel. Napatingin si Ramon kay Belle, na tahimik lang na nakikinig.
Kita niya sa mga mata nito ang tahimik na pag-eengganyo. Sir, dahan-dahan niyang sabi, parang masyado ping malaki yung pangalawang opsyon para sa gaya ko. Wala po akong diploma. Line inspector lang po ako. Baka, Ramon, putol ni Bel. Ngayon lang nagsalita. Hindi kayang sikatin ng diploma yung nagawa mo noong gabing yon. At yung mga sinabi mo ngayon, hindi yon kayang sabihin ng kahit sinong sanay lang sa PowerPoint. Kung training ang kulang, we can give you that. Pero yung tapang at integridad, sa'yo na yon. Sumandal si Don sa upuan, pinag-interlock ang mga daliri. Wala akong balak pilitin ka. Pag-uwi mo, pag-usapan nyo ng pamilya mo. Balitaan mo kami sa loob ng 3 araw. Si Bel ang magiging kontak mo. Kung anuman ang piliin mo, hindi ka lugi. Naiintindihan? Parang may kung anong kumawala sa dibdib ni Ramon. Halong ginhawa at kaba. Opo sir, malaking karangalan na po yung mabigyan ng ganitong pagkakataon. Hindi ko po alam kung karapat-dapat ako, pero pag-iisipan ko po ng mabuti. Tumango si Don. Yan ang gusto kong sagot. Huwag pa dalos-dalos. At bago ka umalis, kinuha niya ang isang maliit na sobre mula kay Bel at iniabot kay Ramon. Ito ay maliit na tuling lang para sa gamot ng tatay mo at sa mga araw na wala kang sahod. Huwag mo na sanang tanggihan. Hindi to kabayaran sa ginawa mo. Simula lang to. Sir, sobra na po to. Halos pabulong na sabi ni Ramon nang mahawakan ang bigat ng sobre. Isang tawag lang po sana ng salamat. Sapat na sakin. Ngumiti si Don. Gayon ay mas maluwag na. Minsan, anak, kailangan mong tanggapin din na may mga taong gusto ring magpasalamat sa iyo ng maayos. Huwag mo silang pagdamutan. Nagkatinginan sina Bel at Ramon at sa pagitan ng kaba at pasasalamat, may unti-unting nabubuong tiwala. Paglabas niya ng boardroom, pakiramdam ni Ramon ay parang galing siyang ibang planeta. Pero sa unang pagkakataon, matapos siyang matanggal sa pabrika, hindi lang takot ang dala niya. May dala na rin siyang pagpipilian at sa maliit na apartment sa Valenzuela, may 3 taong naghihintay na marinog ang balita na maaaring tuluyang magbago sa takbo ng buhay nilang lahat. Hindi na niya maalala kung paano siya nakalabas ng main building ng Velasco. Basta ang alam ni Ramon, nang maisara ang pinto ng boardroom, parang gumaan ang dibdib niya at sabay nitong bumigat. Gaan. Dahil sa unang pagkakataon, hindi siya tinitingnang pabigat, kundi taong may boses. Bigat dahil sa 2 malaking pagpipilian na iniwan sa kanyang kamay. Habang nakasakay siya sa jeep pauwi, paulit-ulit niyang naririnig sa isip ang boses ni Don Eliseo. 2 ang nakikita kong pwedeng mangyari. Sa kaliwa niya, hawak niya ang sobre na ibinigay ni Don. Hindi niya pa binubuksan, takot siya na baka pagkabukas niya, tuluyang maramdaman na hindi iyon panaginip. Sa kanan naman, nakapatong ang lumang backpack niyang puno ng tools. Paalala ng maliit na mundong kumupkop sa kanya pagkatapos siyang sipain palabas ng pabrika. Kung mag-Velasco ako, bulong niya sa sarili, baka kaya kong mapagtanggol yung ibang tulad ko. Pero kung maiwan ako sa talyer, sigurado kung kaya kong buhayin sina tatay. Kaya lang, hanggang saan? Nasa gitna siya ng ganoong kalalim na pag-iisip nang mapansin niyang lumiko na ang jeep sa kanto, papasok sa kanilang area. Pagbaba niya, kita na niya agad mula sa malayo ang pamilyar na pinto ng kanilang apartment. Bahagyang nakabukas, parang may nag-aabang. Paglapit niya, unang sumilip si Lester. Bit-bit ang notebook. "Kuya, dumating na si Kuya!" Sigaw nito pabalik sa loob. Sunod na lumabas si Joanna, nakapamaypay pa. Halatang kanina pa nag-aabang. "Kuya, anong nangyari? Pinagalitan ka ba? Ang sungit pa nila? May pasnacks ba doon?" Tuloy-tuloy nitong tanong. Halatang kinakabahan pero pilit nagbibiro. Sa loob, si Mang Oscar ay nakaupo sa monoblock. Nakasandal, pero bakas ang tensyon sa mukha. "Anak," mahinang tawag niya. "Maupo ka muna. Huwag mong sabihing wala kang kinain." Pumasok si Ramon. Isinara muna ang pinto. Saka dahan-dahang umupo sa maliit na silya sa gitna. Tahimik sandali. Tanging electric fan at ingay ng mga batang naglalaro sa labas ang bumubuo sa tunog ng paligid. Una sa lahat, sabi ni Ramon. Huminga ng malalim. Hindi ako napahiya doon. Napailing siya, bahagyang napangiti. Hindi nila ako tinignan na parang kawawa.
Inabot ni Don ang kamay niya at nagpasalamat sa akin. Parang sabay na napasinghap. Sina Joanna at Lester. Si Don Velasco mismo? Tanong ni Joanna. Nanlalaki ang mata. As in, yung sa TV? Yung laging nasa business news? Oo, sagot ni Sir Ramon. Hindi pa rin makapaniwala kahit siya mismo. At hindi lang yun. May dalawa siyang inaalok. Kwento niya mula simula. Kung paano nakinig si Don at ang mga kasama nito sa kwento niya tungkol sa pabrika. Kung paano kumuno ang noo ni Don nang marinig ang tungkol sa pagpuputol ng gastos sa piyesa. Kung paano siya sinabihan na huwag humiringi ng sorry sa pagiging tapat. Tapos, ipinaliwanag niya ang dalawang opsyon, suportang kapital at tools para palakasin ang talyer ni Tito Gamboa o ang pagsali sa training program ng Velasco bilang bahagi ng Quality and Technical Audit Team na mag-iikot sa mga partner factories. Nakakatakot yung pangalawa, amin niya. Hindi ako sanay sa corporate, wala akong diploma. Pero kung tatanggapin ko, baka may mas kaya pa akong gawin kaysa mag-ayos lang ng sira. Baka may mas maiiangat pa akong ibang tao. Hindi lang tayo. Tahimik ang lahat. Si Lester nakatingin lang sa kanya na parang nanonood ng pelikula. Si Joanna, nakapikit sandali, pinipigil ang luha. Si Mang Oscar nakatungo, nakahawak sa tuhod. Anak, mahinahong sambit ni Mang Oscar pag-angat ng tingin. Ano bang sinasabi ng puso mo? Napainga ng malalim si Ramon. Tay, mahal kong ginagawa ko sa talyer. Ang saya sa pakiramdam pag may nabubuhay ulit na washing machine, electric fan. Pero hindi ko maalis sa isip yung nakita ko sa pabrika dati. Kung may gaya ko sa loob ng Velasco na nagsasabi ng totoo, baka may mabago. Baka hindi na ganun kadali tanggalin ang mga Ramon na katulad ko. Mumiti si Joanna kahit lumuluha. Kuya, sanay ka ng lumaban para sa iba kahit natatalo ka. Baka naman oras na may panalo naman sa dulo. Sumabat si Lester, nagpipigil ng ngiti. Kuya, kung mag-Velasco ka, may HMO ka na, diba? Tsaka baka may libre akong internship balang araw. Joke lang, pahabol niya. Pero halatang may halong pag-asa. Tahimik lang si Mang Oscar. Ilang segundo bago siya muling nagsalita. Alam mo kung anong kinatatakutan ko? Tanong niya. Na malalayo ako sa inyo? Hula ni Ramon. Hindi, umiling si Mang Oscar. Natakot ako kasi baka isipin mong kasalanan ko lahat. Kung bakit ka natanggal, kung bakit nandito tayo sa sitwasyong to. Pero ngayong nakikita kita ngayon, anak, naiyak ako hindi dahil sa hiya. Tumigil siya, muling hinigpitan ang hawak sa tuhod. Naiiyak ako kasi may taong nakakita ng halaga mo kahit tinanggal ka na ng mundo mo dati. Lumingon siya kay Ramon, diretso sa mata. Kung pipili ka, pumili ka hindi dahil mas komportable o mas madali. Pumili ka dahil doon ka mas magiging totoo sa sarili mo. Kung sa tingin mo kayang magbago ng buhay ng iba yung pangalawang opsyon, susuportahan kita. Kahit araw-araw pa akong manghina sa kaba. Hindi napigilan ni Ramon ang mapayakap sa ama. Sumunod na yumakap si Joanna at Lester. At sa gitna ng maliit na kwarto, 4 silang magkakasamang tahimik na umiiyak. Hindi sa paghihinagpis, kundi sa bigat ng desisyong kailangang sabay-sabay nilang harapin. Kinabukasan ng umaga, maaga pa lang ay nasa talyer na si Ramon. Si Tito Gamboa, abala sa pag-aayos ng motor, ay agad na napatingin nang makita ang seryoso niyang mukha. "Oh Mon, bati nito. Para kang may thesis defense sa itsura mo. Anong balita sa mayamang mundo?" Umupo si Ramon sa bangkito, huminga ng malalim. "Kuya Tito, may kailangan po akong sabihin." Kinuwento niya rin ang lahat kay Tito. Ang alok na kapital at tools at ang alok na trabaho sa loob ng Velasco. Tahimik lang na nakikinig si Tito. Hindi binitiwan ang hawak na wrench, pero hindi rin itinuloy ang pag-ikot nito. Ang tanong, dagdag ni Ramon sa dulo. Hindi po kung kaya kong mag-training. Ang tanong, okay po ba sa inyo kung baka hindi na ako palaging nandito kung sakaling piliin ko yung pangalawa? Ayokong palabasin na ginamit ko lang tong talyer tapos aalis din ako. Umugot ng malalim na buntong hininga si Tito Gamboa, saka umupo sa tabi niya. "Mon, alam mo kung bakit kita kinuha noon?" Tanong nito. "Dahil wala po kayong mahanap na iba?"
Biro ni Ramon, pilit na nagpapagaan, pero umiling si Tito. Kinuha kita kasi nakita kong hindi ka takot mag-umpisa ulit kahit ang sakit ng pinagdaanan mo. Ngayon, binibigyan ka ng Diyos ng pagkakataon na mas umasenso. At tatanungin mo pa ako kung okay lang ba sa akin, kumindat si Tito. Masakit isipin na baka hindi na kita kasama araw-araw. Pero ano ako kung pipiilan kitang sumubok umanat? Anong klaseng Tito yon? Naluha si Ramon, pero natawa rin. Kuya, paano na tong talyer? Hindi ko naman binabalak isara to, sagot ni Tito. Tsaka hindi naman ibig sabihin na mag-Velasco ka na, hindi ka na pwedeng dumalaw at mag-ayos ng washing machine dito pag may bakante kang araw. Gusto ko nga yung ideya na may tropa ako sa loob ng malaking kumpanya. Baka balang araw, yung Gamboa Repair maging legit supplier pa ng kung ano-anong parts. Tahimik si Ramon sandali, saka marahang tumango. Kuya Tito, kung ganon, pipiliin ko po yung training sa Velasco. Kinuyom niya ang kamao. Hindi sa galit, kundi sa pagpapatatag ng desisyon. Hindi dahil sa pera lang. Gusto kong may magre-report mula sa loob na galing sa baba. Pero pangako, hindi ko kakalimutan tong talyer. Kung may makukuha akong support para rito balang araw, kayo ang una kong iisipin. Ngumiti si Tito, sabay sabat sa batok niya ng marahan. Oh, yan ang gusto kong marinig. O sige, bago ka mag-suit and tie, dito ka muna magpawis. Last week mo muna to bilang full-time tagabuhat ko. Gabi na nang tawagan ni Ramon si Bel. Nasa labas siya ng apartment, nakaupo sa sementong hagdan. Kita ang bilog na buwan sa pagitan ng mga kable ng kuryente. Hello? Sagot ni Bel sa kabilang linya. Ramon? Ma'am Bel, Bel. Kinabahan siya pero nagpatuloy. Napag-usapan na po namin ang pamilya ko, pati ni Tito Gamboa. Kung okay pa rin po kay Don, tatanggapin ko po yung alok na training sa Velasco. May ilang segundong katahimikan sa kabilang linya. Bago sumagot si Bel, may halong saya sa boses. Talaga? I'm happy to hear that. Hindi ka namin pagsisisihan, Ramon. Ipapadala namin bukas ang detalye ng orientation. May allowance sa training at may health benefits na rin agad. Ayos lang ba sa'yo? Na sa susunod na buwan ka magsimula? Oo, opo. Sagot ni Ramon. Halos hindi makapaniwala. Pero may isang pakiusap po ako. Ano yun? Gusto ko pong maging klaro, Bel, sabi niya. Dahan-dahan, bawat salita ay pinipili. Hindi ako papasok doon bilang bayanin niyo. Papasok ako bilang empleyado. Kung magkamali ako, tatanggap ako ng tama. Kung magaling ako, doon niyo ako husgahan. Ayokong puro awa o utang na loob lang ang rason kung bakit ako nandoon. Sandaling natahimik si Bel, saka sumagot ng mas buo. Salamat sa tagiging diretso, Ramon. At salamat sa pagpapaalala. I-promise ko, hindi ka kukonsintihin ng kumpanya namin dahil lang sa nangyari sa ilalim ng tulay. Aharapin mo pa rin ang hirap ng training, papasok ta sa audit na hindi madali. Pero sa dulo, babalik tayo sa isang bagay. Deserve mo ba ang lugar mo? At kilala na kitang kayang sumagot ng oo dyan. Napangiti si Ramon kahit hindi nakikita ni Bel. Sige po, kita na lang tayo ulit sa susunod na kabanata ng buhay ko. Pagkababa ng tawag, pumasok siya sa loob. Naabutan niyang patulog na sina Joanna at Lester habang si Mang Oscar ay gising pa. Nakaupo, parang hinihintay siya. Ngumiti si Ramon, lumapit sa ama at mahinang nagsalita. Tay, tanggap ko na, magtatry ako sa Velasco. Tumango si Mang Oscar, mabagal pero puno ng kumpiyansa. Kung saan ka dadalhin ng tapang mo, anak, susunod na lang kami ng panalangin. Kinabukasan, bago pa sumikat ng husto ang araw, nakikita na sa kanto ang silweta ni Ramon. Bit-bit ang lumang backpack na puno pa rin ng tools. Pero ngayon, kasama na sa loob ang bagong folder na may logo ng Velasco. Pareho pa rin ang rutang babagtasin niya, jeep, LRT, lakad. Pero sa unang pagkakataon, hindi na siya basta papasok para maglagay ng turnilo sa linya. Papunta na siya sa lugar kung saan boses niya mismo ang aayuda sa mga katulad niyang minsang natanggal. Pinaliwala at sinabihang wala ng pag-asa at doon magsisimula ang panibago, mas malawak at mas mataas na laban na kakaharapin niya, hindi na lang para sa sarili at pamilya, kundi para sa lahat ng Ramon na hindi nabigyan ng pagkakataong marinig.